idolo, andito tayong muli para sa isa na namang anime recap. Sa anime na ito ay susundan natin ang kwento ni Satoru Makami na isang ordinaryong tao na nasaksak at na-reincarnate bilang isang slime sa isang magical world. Magsisimula ang episode kay Satoru, isang 37 years old na hindi nasisiyahan sa kanyang buhay. Isang araw habang nasa labas kasama ang isang kaibigan, siya ay aksidenteng nasaksak at kalaunan ay may narinig siya na isang mahiwagang boses at dinala siya sa isang mahiwagang mundo. Pagkamatay ni Satoru ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa kakaiba at hindi kapani-paniwalang mundo at napagtanto niya na siya ay na-reincarnate bilang isang slime na isang maliit na asul na nilalang na walang mga paa at braso. Sa una ay na-confused si Satoru ngunit mabilis niyang nalaman na mayroon siyang unique skills na kayang ma-absorb ang lahat na kanyang mahawakan at magaya ang anyo nito. Sinubukan niya ang kanyang mga bagong kapangyarihan at nagsimulang tuklasin ang kanyang kapaligiran. Sa kanyang walang humpay na pag-explore sa lugar ay aksidente siyang napunta sa kinaroroonan ng isa sa 4 na True Dragons na nag-e-exist sa mundong ito na nagngangalang Veldora na kinulong dahil sa hindi sinasadya na gawing abo ang isang bayan. Kaya nang matalo sa naganap na laban ay kinulong ito ng isang hero ng mahigit sa 300 taon na naging sanhi, kaya maraming mga minerals ang tumutubo sa kuweba nang dahil nagkalat ang magic use ni Veldora. Dahil sa storya ng buhay ni Veldora na tila naranasan din ni Satoru, kaya nag-decide siya na kaibiganin si Veldora na hindi naman ito tinanggihan. Binigyan ni Veldora ng pangalan si Satoru bilang Rimuro Tempest na magbibigay sa kanya ng divine protection dahil isa lamang siyang slime na wala pang pangalan, at ang pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw sa mundong ito ay ang dahilan kaya nag-e-evolve sila. Binigyan din ni Satoru ng pangalan ang dragon bilang Veldora Tempest na kanyang lubos na nagustuhan. Dahil sila ay magkaibigan na ngayon, kaya tutulungan ni Rimuro na makalaya si Veldora sa tulong ng pag-consume niya rito gamit ang Predator skill para mapag-aralan ang skill na ginamit sa kanya para makalaya ang kanyang kaibigan. Sa paglaho ni Veldora ay nalaman na ito ng dalawang mataas na opisyal ng Bluemont Kingdom. Dahil umano sa pagkawala ng kinakatakutang dragon ay magbibigay daan ito sa mga halimaw na gumawa ng aksyon at sa Eastern Kingdom na pasukin ang Jura Forest para mapasakamay nila ang rehiyon na kung saan ay pwede na nilang daanan ang hindi madaan ng region noon dahil naroon si Veldora. Ayon sa Guildmaster na si Fuse ay magsasagawa siya ng investigasyon sa Jura Forest at babantayan ang bawat galaw ng Empire. Samantala ay patuloy lamang na inaabsorb ni Rimuro ang mga nakikita niyang minerals sa kuweba at nagkakaroon ng mga bagong skills na nakukuha niya sa pagpaslang sa mga halimaw na kanyang nilalamon na maaari niya ring megaya ang mga katangian ng nakakaing halimaw. Waterblade! 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 Sa patuloy na pag-explore sa lugar ay may nakitang pintuan si Rimuro at nakalabas lamang siya nang may bumukas ng pinto ng kuweba. Ipinagpatuloy ni Rimuro ang kanyang paglalakbay hanggang sa makasalubong niya ang mga payatot na goblins na may mga kinakalawang na armas. Tinanong ng tumatayong leader ng mga goblins na kung ano ang gagawin ng isang malakas na nilalang sa kagubatan na akala ni Rimuro ay hindi siya ang kausap. Gumawa si Rimuro ng sound waves at nagpakilala sa mga goblins na ikinatakot ng mga ito at sinabing alam nila kung gaano kalakas si Rimuro. Ayon sa leader ay may naramdaman umano sila na isang malakas na halimaw kaya pumunta sila rito at ang tinutukoy nila ay si Rimuro nang walang idea sa mga sinasabi ng goblin. Sa huli ay dinala nila si Rimuro sa Goblin Village na kung saan ay nalaman ni Rimuro na naglalabas pala siya ng napakalakas na aura hanggang sa ngayon. Nakiusap ang elder ng village kay Rimuro na tulungan sila sa mga halimaw na palagi silang sinasalakay na nagresulta ng napakaraming goblins kasama ang isang mandirigmang goblin na may pangalan na nagsisilbi nilang guardian ang namatay. Lahat ng ito umano ay dahil sa pagkawala ng kanilang Diyos na si Veldora. Bilang kapalit ng pagtulong ni Rimuro sa village ay ibibigay umano nila ang kanilang loyalty kay Rimuro. Ilang sandali lamang ay may umaalulong na direwolf na nagbibigay ng takot sa buong nayon. Lumabas si Rimuro at sinabing tatalunin nila ang mga kalaban sa ngalan ng Storm Dragon na si Veldora, at siya bilang si Rimuro Tempest ay ibibigay ang kanilang kahilingan at walang kaalam-alam ang slime na dito magsisimula ang pagkakaroon niya ng loyal servants. Dahil sa pagiging payat ng mga goblins ay hindi na umasa si Rimuro na makakahanap siya ng maraming goblins na maaaring lumaban sa mga direwolves. Pumunta si Rimuro sa mga sugatang goblins at kanya itong kinain dahil kaya nitong mag-produce ng mga potions sa kanyang katawan, kaya gumaling ang malulubhang sugatang goblins. Kinagabihan ay sumalakay na ang mga direwolves pero nakahanda ang mga goblins na gumawa ng mga bakod bilang depensa sa utos ni Rimuro. Umatake na ang mga wolves pero dinurog lang ito ng mga goblins sa tulong ng mga patibong na ginawa ni Rimuro.
Dahil sa marami na ang nalagas sa kanila kaya nagalit ang pinuno at umatake ito mag-isa at binaliwala ang mga patibong ni Rimuro. Ngunit sa huli ay hindi ito makaalis sa skill ni Rimuro at pinugutan ng ulo ang walang ingat na lobo. Kinain ni Rimuro ang namatay na pinunong lobo at ginaya ang kanyang anyo at ginamit ang skill na nakuha niya sa lobo na nagresulta ng kanilang pagsuko at kalaunan ay kinilala ng mga lobo bilang pinuno. Naisip ni Rimuro na pares ang mga lobo at goblins na mamuhay at tulungan ang isa't isa. Bibigyan na sana ng mga gawain ni Rimuro ang mga goblins ngunit wala pa itong mga pangalan kaya nag-decide siya na pangalanan ang mga ito na ikinatuwa ng mga halimaw. Excited nang pumila ang mga goblins para makuha ang kanilang mga pangalan. Pinangalanan ni Rimuro ang elder na Rigurd at ang anak niya bilang Rieger na lubos nilang kinagagalak na magkaroon ng pangalan. Sumunod ay binigyan din ni Rimuro ng pangalan ang natitira pang goblins na ikinabahala naman ni Rigurd. Matapos mabigyan ng pangalan ang lahat ng goblins ay sunod nitong binigyan ng pangalan ang anak ng pinunong lobo na kanyang pinaslang at pinangalanan niya itong Ranga na ikinaubos ng kanyang magic use na nagresulta ng kanyang pag-shutdown. Dahil dito ay nalaman ni Rimuro na ang pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw ay ginagamitan ng magic use kaya ganun na lamang ang pag-aalala ni Rigurd. 3 araw ang lumipas ng lubusang pagka-recover ni Rimuro. Paggising niya ay binati ito ng babae na hindi niya nakikilala. Dumating din si Rigurd na ibang-iba na ang itsura. Pinaliwanag ni Rigurd na ang pagbibigay ng pangalan sa isang halimaw ay ang pagtaas ng rango kaya sila nag-evolve. Dumating din si Ranga na masayang-masaya dahil gising na ang kanyang master kaya nasira ang nag-iisa nilang bahay. Pinulong ni Rimuro ang mga goblins at gumawa ng 3 batas na dapat nilang sundin at ito ay bawal umatake ng mga tao, bawal silang mag-away-away at huwag maliitin ang ibang lahi. Pagkatapos ay ginawang Goblin Lord ni Rimuro si Rigurd na mangiyak-ngiyak na tinanggap ang responsibilidad. Nagtalaga din si Rimuro ng mga grupo para magbantay sa paligid ng village at mangolekta at maghanap ng pagkain at ang tanging problema na lamang ay ang paggawa ng bahay at damit na walang may alam sa village. Dahil sa mga problemang ito kaya nag-decide si Rimuro na maglakbay kasama ang ilang grupo ng goblins papunta sa Dwargon para maghanap ng artisans na magaling sa paggawa ng damit at mga bahay. Inabot lamang ng 3 araw para marating ng grupo ni Rimuro ang Dwargon Kingdom na dating inaabot ang mga goblins ng 2 buwan o higit pa. Pinaiwan ni Rimuro ang ibang goblins sa gubat at tanging si Gobta lamang ang kanyang sinama. Pumila sila sa gate ng kaharian na parang mga ordinaryong halimaw at ilang sandali lamang ay nagkaroon ng kaguluhan ng maliitin ng mga adventurer sila Rimuro kaya tinuruan niya ito ng leksyon na naging dahilan kaya sila kinulong ng mga gwardya at kalaunan ay nalaman na wala naman talaga silang kasalanan. Dahil sa pagtulong ni Rimuro sa mga kasamahan ng gwardya na naaksidente sa minahan sa pagbigay ng potions para sila ay gumaling, kaya pinakilala ito ng gwardya sa bihasang panday na bilang bayad sa ginawa ni Rimuro na lumalabas na matandang kapatid pala ng gwardya na si Kaiji. Nalaman din ni Kaiji na si Rimuro ang tumulong sa 3 dwarf na lubhang nasugatan sa tulong ng kanyang potions kaya nagpasalamat ang bihasang panday ng Dwargon. Lumalabas na may problema si Kaijin sa mga magic ore dahil nag-order ang minister ng 20 long sword na dapat matapos sa katapusan ng linggo ngunit isa pa lamang ang kanyang nagagawa at nangangamba siya na maaring bawiin ang certification niya bilang panday dahil tumatagal ng 2 linggo upang makagawa ng 20 espada. Naalala ni Rimuro na mayroon siyang magic ore at nagulat na lamang ang panday nang makitang hindi magic ore ang pinakita ni Rimuro kundi ito ay naproseso na at naging magi steel na makakagawa pa ng mas malakas na espada at ang kapalit lamang nito ay hanapon si Rimuro ng kapwa niya artisan para magpunta sa kanyang village upang ituro ang kanilang gawa sa mga taga-nayon. Kinain ni Rimuro ang espadang natapos na ni Kaijin para masuri at gumawa ng 20 copy nito na kanilang ikinamangha. Dahil dito ay ma-deliver ng bihasang panday ang mga espada ng maaga kaya nagparty sila sa kilalang bar sa Dwargon na puro elf ang tauhan. Kaagad naman nagustuhan ng mga elf si Rimuro dahil isa itong malambot na slime. Sa gitna ng kanilang masayang inuman ay nagkaroon ng idea ang isang elf na hulaan kung sino ang nakatadhana kay Rimuro at nakita sa crystal ball ang babaeng tila may mga estudyanteng bata ang nagpapaalam sa kanyang pag-alis. Matapos asarin ng mga dwarf at elf si Rimuro patungkol sa babae ay may nagsalita na lalaki at ito ang minister ng Dwargon na si Vesta. Hindi makapaniwala si Vesta nang malaman na pinadala na ng panday ang mga in-order nitong espada kaya natuon na lamang ang pansin nito kay Rimuro na kanyang minaliit dahil ito ay mababang uri ng halimaw na hindi umano karapat-dapat sa bar na katulad nito at pagkatapos ay binuhusan ng alak si Rimuro.
Nagalit dito si Rimuro pero dahil isa itong minister ay hindi niya na ito pinatulan ngunit hindi ito pinalampas ni Kaijin na sinapian ni Pakito. Dahil sa pagsapak sa minister ay hinuli at kinulong ang grupo ng mga dwarf at si Rimuro para sa isang paglilitis. Sa kulungan ay humingi ng pasensya si Kaijin sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang ginawa na wala namang problema sa kanyang mga kasama. Dito nagkwento si Kaijin na dati itong naglingkod sa hari ng Dwargon at siya ang kapitan ng isa sa 7 Royal Knights at sa panahong iyon, si Vesta ang kanyang administrative assistant na mula sa pamilya ng Maharlika at siya ay mula naman sa pamilya ng mga magsasaka na posibleng dahilan umano kaya ito nagagalit sa kanya. Mayroon ding proyekto si Vesta na tinatawag na Magi Soldier ang nabigo at inatang kay Kaijin ang responsibilidad na kanya namang kinuha ang responsibilidad na dahilan para siya ay umalis ng hukbo pero hanggang sa ngayon ay meron pa ring sama ng loob ang kasalukuyang minister ng Dwargon sa kanya. Kinabukasan ay hinarap na sila sa bayaning hari ng Dwargon at dito naramdaman ni Rimuro na ang kaharap niya ay isang halimaw dahil sa kanyang tinatagong lakas. Hinatulan ng hari si Kaijin at kanyang kasamahan na umalis ng bansa at kinausap si Vesta. Malungkot ang hari dahil nawala ang kanyang loyal retainer na si Kaijin, habang nadismaya naman ito kay Vesta dahil alam niyang si Vesta ang may responsibilidad sa pumalpak na Magi Soldier Project at nag-antay ng ilang taon para sabihin sa kanya mismo ni Vesta ang totoong nangyari. Hindi makapaniwala si Vesta nang sinabi ng hari na isang full potion ang pinakita nito mula kay Rimuro na kahit ang pinaka-advanced techniques umano ng Dwarven ay kayang makamit lamang ang 98% na recovery. Dahil sa mga nangyari ay pinaalis ng kaharian ng grupo ni Kaijin na siya naman naging tapat na kaibigan ni Rimuro at dahil dito ay malapit nang magbago ang pamumuhay sa Goblin Village na pinamumunuan ni Rimuro. Nang makaalis si Rimuro ay pinabantayan ng hari ang bawat galaw nito dahil naramdaman niyang isa itong tunay na halimaw na katulad ng Storm Dragon na si Veldora. Ngayon ay nakakasiguro si Fuse na hindi dadaan ang Eastern Empire sa Great Forest ng Jura base sa kanyang nakuhang report. Malinaw na rin sa hepe ng Intelligence Bureau ng Bluemont Kingdom ang pagkawala ni Veldora dahil sa ulat ng pinadala niyang nagsiyasat sa kuweba ngunit hindi pa rin siya dito tumigil at binigyan lamang ng 3 araw na pahinga ang tatlo para magsiyasat sa kagubatan dahil panigurado sa pagkawala ni Veldora ay magiging aktibo ang mga halimaw na hindi nagustuhan ng tatlo dahil kakarating lamang nila sa isang misyon. Sa labas ng guild ay narinig ng isang nakamaskarang babae na nagpakilalang si Shizu ang pinag-uusapan ng tatlo sa pagpunta sa kagubatan ng Jura at humiling na sumama sa kanila na malugod namang tinanggap ng babae kaya napilitan na lamang ang leader ng grupo na pumayag. Sa kagubatan ng Jura ay naisipan ni Rimuro na subukan ang kanyang bagong skill na natutunan sa Tempest Star Wolf form na pinakita kay Ranga at natakot sa resulta dahil sobrang lakas nga nito na naisip ni Rimuro na kailangan niyang mag-ingat sa paggamit ng skill. Ilang linggo ang lumipas nang dinala ni Rimuro ang grupo ni Kaijin mula sa Dwargon ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga dwarf at tinuruan na ang mga taga-nayon. Pinakita at tinuruan ni Kaijin kung paano gumawa ng matibay na espada ang mga goblins habang si Garm naman ay tinuro ang kanyang kaalaman kung paano gumawa ng matibay na armor. Hindi rin nagpahuli si Dord ng kanyang craftsmanship na pinakamahusay sa lahat ng dwarf at si Merg na tinuro kung paano gumawa ng matibay na tirahan dahil ito ay dalubhasa sa arkitektura at sining. Sa tulong ng 4 na bihasang dwarf ay unti-unti nang nakakabuo ng bago at malaking nayon si Rimuro dahil nadagdagan pa ng 500 goblins na mula sa kalapit na Goblin Village ang gustong mag-migrate para sa kanilang proteksyon kaya pinangalanan ito ni Rimuro kaya siya ay nag-shutdown ulit ng 3 araw. Habang pinapanood ni Rimuro si Gobta na ibinibida ang kanyang natutunang skill sa kanyang mga kasama ay dumating si Regerd na may dalang balita para sa kanya. Napansin ni Rimuro na lalo pang nag-evolve si Regerd dahil sa pagiging isang Goblin King na mula sa pagiging Goblin Lord dahil siya na ang pinuno ng iba pang mga village elders na nag-migrate sa village. Sa kagubatan ay hindi na nakatiis si Shizu at pinalagan na ang mga halimaw dahil wala naman balak lumaban ang kanyang mga kasama. Gamit ang apoy ni Ifrit ay inubos niya ang mga halimaw na langgam na humahabol sa kanila ngunit ang hindi niya alam ay may natira pang isa at hindi pa nakikisama ang kanyang spirit ngunit to the rescue naman si Rimuro at naalala na siya ang babae sa hula ng isang elf. Dinala ni Rimuro ang mga bisitang tao sa village at binigyan ng mga pagkain ni Regerd. Pinakilala ng Goblin King si Rimuro bilang kanilang master sa mga tao na kanilang kinagulat pero kalaunan ay nagbigay pa rin ng respeto dahil sa pagtulong sa kanila. Sa pagdating ng mga tao ay makikita ang resulta kung gaano nagiba ang nayon na pinamumunuan ni Rimuro at patuloy pa din ang paggawa para mapaganda pa ang nayong magiging pinakamalakas na bansa sa hinaharap.
Habang pinapanood ni Shizu ang sunset ay pinuntahan at kinausap ito ni Rimuro at nalaman na parehas pala sila na galing sa Japan kaya lalong napalapit ang loob ni Shizu sa kanya. Isiniwalat ni Shizu na pinatawag siya sa mundong ito mula sa Japan noong panahon ng digmaan at ibinahagi rin ni Rimuro ang kanyang mga alaala ng isang sibilisado at mapayapang Japan. Natigil lamang ang kanilang usapan nang dumating si Kaijin dahil kailangan nilang kausapin si Rimuro patungkol sa kung saan itatayo ang bagong bahay. Kalaunan ay pinakita ang nakaraan ni Shizu na tinawag ng isang demon lord na si Leon mula sa Japan at nang malaman na meron itong affinity sa apoy ay binigay niya ang katawan ng babae sa fire spirit na si Ifrit. Ilang sandali lamang ay may dumating na isang halimaw na gustong maging demon lord sa pamamagitan ng pagtalo sa kasalukuyang demon lord na si Leon. Dahil dito inutusan ni Leon si Ifrit na natapusin ang mapangahas na halimaw. Isang araw ay nakita ni Shizu ang kanyang kaibigan na tinutulungan ng nakitang hayop at kalaunan ay binigyan nila ito ng pangalan at nag-evolve. Dinala nila ito sa loob ng palasyo ngunit nang makita ng hayop si Leon ay kalaban ang turing nito sa kanya kaya inutusan ng Demon Lord si Ifrit na tapusin ito kasama ang kaibigan ni Shizu na may hawak dito. Isang araw ang lumipas ay nagpaalam na si Shizu kay Rimuro dahil itutuloy na nito ang kanyang paglalakbay ngunit sa araw ng kanilang pag-alis ay nagparamdam na naman ang fire spirit na si Ifrit. Nang makitang napapalibutan ng apoy si Shizu ay dito nalaman ng tatlong adventurer na ito ay si Shizu Azawa, ang hero ng guild 50 taon na ang nakakalipas. Hindi magiging kaaya-aya ang mangyayari kaya inutusan ni Rimuro si Regerd at Rigger na ilikas ang kanilang mamamayan. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan ang nag-take over sa katawan ni Shizu si Ifrit na galit at gustong manakit. Gamit ang kanyang mga tinawag na kasama ay sinunog nila ang bagong gawang mga bahay sa village. Hindi rin umatras ang tatlong adventurer kahit malakas ang kalaban na tila ginaganahan. Nag-umpisa ng umatake ang mga kalaban kaya tinawag na ni Rimuro si Ranga na nagtatago sa kanyang anino para mabilis maiwasan ang atake ng mga kalaban. Nakita ni Rimuro na tila epektibo ang mga atake ni Aaron sa kalaban kaya hiniling nito sa babae na gamitin niya ito sa kanya para makopya ang kanyang atake at pagkatapos pag-aralan ay ginamit ito sa mga kalaban. Sa isang atake ng spirit ay lubhang nasugatan ang tatlong adventurer kaya inutusan ni Rimuro si Ranga na dalhin ito sa ligtas na lugar para na rin hindi siya magpigil sa kanyang lakas. Gumamit ng mga double si Ifrit at pinalibutan si Rimuro at nagcast ng napakalakas na fire magic pero hindi ito nagdudulot ng pinsala kay Rimuro dahil sa kanyang thermal fluctuation resistance. Ginamitan ng skill ni Rimuro ang fire spirit at nagulat nang hindi man lang siya makaalis sa pinulupot sa kanya at gumawa ng isang desididong atake ngunit wala pa rin itong pinsala kay Rimuro. Sa tulong ng kanyang unique skill na Great Sage ay kinain ni Rimuro si Ifrit at dinala sa lugar na kung nasaan ang kanyang kaibigan na ikinagulat ng fire spirit. Pagkatapos sa naganap na laban ay inaayos na ulit ang mga bahay na nasira sa tulong ng mga dwarf. Nagkwento rin si Shizu kay Rimuro na pagkatapos mamatay ng kanyang kaibigan ay patuloy itong naglingkod sa Demon Lord na si Leon at pagkatapos ay may naganap na laban na kung saan ay inabandona ni Leon ang kanyang kastilyo at iniwan siyang nagbantay sa likuran at dito niya nakilala ang hero. Habang sila ay naglalaban ay napagtanto ni Shizu na wala siyang laban dito at tinanong siya ng hero na kung bakit siya naroon at naniwala naman ang hero sa lahat ng kanyang sinabi at sa huli ay sinama siya ng hero at binigay ang maskara na nagpapalakas ng kanyang magic resistance na makakatulong para pigilan si Ifrit. Sa kanilang paglalakbay ay dito natutunan ni Shizu ang magic at maging ang tungkol sa mundong ito. Sa tulong ng maskara ay natutunan niya ring gamitin ang kapangyarihan ni Ifrit at sa patuloy niyang pakikipaglaban at pagtulong sa nangangailangan ay dito siya nakilala bilang Conqueror of Flames at kalaunan ay iniwan siya ng hero nang hindi niya alam ang rason. Dito rin nalaman ni Rimuro na naging teacher si Shizu ng mga batang tinawag rin sa mundong ito sa kaharian ng Ingrasya pagkatapos niyang magretiro. Bago mamatay si Shizu ay humiling ito na kainin siya ni Rimuro dahil ayaw niya sa mundong ito at mas gusto niyang ma-absorb siya ni Rimuro kesa sa ayaw niyang mundo. Pagkatapos kainin ni Rimuro si Shizu ay nagaya niya rin ang itsura ng babae na ikinagulat ng tatlong adventurer. Bago umalis para mag-report sa Guildmaster ay humiling ang tatlo na ibalik ni Rimuro ang anyo nitong tao at pagkatapos ay nagpasalamat ang tatlo kay Shizu. Binigyan rin ng mga bagong armor ni Rimuro ang tatlo na isang prototypes na ginawa ng mga pinakamahusay na dwarf ng Nayo na ikinagulat ng tatlo dahil kilalang kilala pala ang magkapatid na dwarf sa buong mundo dahil sa kanilang kakayahan at pagkatapos ay umalis ng masaya ang tatlong adventurer.
Sa ibang dako ay hindi na nakayanin ng isang orc ang init, ngunit may dumating na nakamaskarang lalaki at nagpakilalang si Gelmond ang nagbigay sa kanya ng pangalan bilang geld at pagkain. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy lamang ang pag-unlad ng village ni Rimuro sa paggawa ng mga kakaibang struktura sa nayon sa pamumuno ng magkapatid na dwarf, habang ang mga goblin lord naman sa ilalim ng pamumuno ni Rigurd ay gumagawa rin ng sistema para makatulong sa pamamahala ng nayon, at masaya si Rimuro dahil kahit hindi niya utusan ay kusa silang kumikilos sa mga gawain. Pagkatapos tunghayan ang kaganapan sa nayon ay sinubukan ni Rimuro ang paggamit ng double na ginaya sa teknik ni Ifrit at sinuri kung ano nga ba ang kanyang kasarian sa kanyang human form, ngunit nadismaya siya nang makitang siya ay walang kasarian. Dahil meron na siyang human form kaya sinabi ni Rimuro kay Rigurd na simula ngayon ay kakain na siya kasama nila na ikinasaya ng Goblin King, at sinabing maghahanda sila ng isang marangyang handaan ngayong gabi. Naabutan pa ni Rimuro ang grupo nila Rigger sa labas na siyang nakatoka sa panghuhuli ng pagkain, kaya humiling si Rimuro na magdala sila ng masarap na pagkain dahil magkakaroon sila ng handaan mamayang gabi. Pagkatapos ay pinasama si Ranga sa grupo ni Rigger dahil hindi normal na dumami bigla ang mga magical beast sa lugar. Habang bumisita si Rimuro sa kuweba kung saan dati nakakulong si Veldora ay tinawag siya ni Ranga dahil inatake ang kanilang grupo. Pagdating ni Rimuro sa lugar ay tulog na ang ibang goblins at tanging si Ranga at Rigger lamang ang nagbibigay ng magandang laban sa malalakas na ogre. Pinapunta ni Rimuro si Ranga at Rigger sa kanya at nalaman na pinatulog ang iba nilang kasamahan gamit ang magic ng kulay pink na ogre. Napansin din ni Rimuro na mas malakas ang mga ogre kumpara kay Rigger at Gobdel, ngunit hindi man sila nagkaroon ng malubhang sugat at maging ang iba pang security force ay pinatulog lamang nila. Kalaunan ay nagsalita ang mga ogre at nalaman na napagkamalan lamang pala si Rimuro na isang magi na hinahanap nila at nag-umpisa na ang laban. Unang pinatulog ni Rimuro ang malaking ogre na nasa likod, at pagkatapos maiwasan ang atake ng babaeng ogre ay hinuli niya ito gamit ang steel thread, at pagkatapos ay nabali ang espada ng isang ogre ng mas alag ni Rimuro ang atake nito at pinatulog ng isang atake lamang ang ogre. Dahil sa mga ginamit na skill ni Rimuro ay nalaman ng matandang ogre na mula ito sa mga halimaw, kaya naging maingat si Rimuro. Habang nagtatalo si Rimuro at ang may pulang buhok ay biglang umatake ang matandang ogre, kaya naputol ang isang kamay ni Rimuro. Dito niya napagtanto na malakas ang ogre na kaharap niya dahil hindi ito na-detect ng kanyang magic sense at madaling nasira ang kanyang patong-patong na barrier at body armor. Akala ng mga ogre ay malaking bagay ang pagkawala ng isang kamay ni Rimuro hanggang ginamit niya ang kanyang ultra speed regeneration. Nang makita ang kakayahang ito ni Rimuro ay ginamit ng may pulang buhok ang kanyang pinakamalakas na atake kay Rimuro, ngunit walang epekto sa kanya ang anumang uri ng apoy. Tinanggal ni Rimuro ang kanyang maskara at pinakita ang kanyang lakas na ikinagulat ng mga ogre. Natatakot na nagsalita ang babaeng ogre na ang apoy na pinapakita ni Rimuro ay hindi niya ginawa gamit ang magicuse na makikita sa kapaligiran, kundi ito ang kanyang purong lakas, at ang laki umano ng apoy ay sumasalamin kung gaano din kalakas ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagdemo pa ito sa isang bato, at dahil dito inamin din ng may pulang buhok na wala silang laban sa kanya, ngunit bilang isang susunod na pinuno umano ng malakas na ogre clan ay ipaghihiganti niya ang kanyang napaslang na mga kauri. Nahinto lamang ang laban ng maipaliwanag ng babaeng ogre sa kanyang kapatid na hindi si Rimuro ang magi na umatake sa kanilang village, at dahil sa lakas umano nito ay kaya niyang paslangin ang lahat ng ogre na hindi nagagamit pa ng mga orc na aatake sa kanilang nayon. Pinakita rin ni Rimuro ang kanyang totoong anyo, maging ang maskara ay pinasuri niya rin, at pagkatapos ay nalaman na hindi si Rimuro ang magi na kanilang tinutukoy, kaya humingi ito ng pasensya sa kanya, at kalaunan ay inanyayahan ni Rimuro ang mga ogre sa kanyang nayon para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa village ay nalasahan na rin ni Rimuro ang pagkain sa kauna-unahang pagkakataon na ikinasaya rin ng mga mamamayang goblins. Habang nagkakasiyahan dahil sa handaan ay hindi napigilang magulat ni Kaijin sa kanyang narinig na inatake ng mga orcs ang mga ogre, dahil lubos na mas malalakas umano ang mga ogre kesa sa orc, at hindi niya lubos maisip na ang mahinang mga halimaw ay aatake sa mas malakas na halimaw. Pinagtataka rin nila dahil nakasuot ng pare-parehas na full plate mail armor ang mga orc na umatake sa ogre village na katulad sa mga sinusuot ng tao. Dagdag pa ng pinuno ng mga ogre ay isang high-level na magin ang kasama sa umatake sa kanilang nayon, at dahil dito ay binigyan ng pagkakataon ni Rimuro ang pinuno ng ogre na pag-isipan ang kanyang offer na maging tauhan sila ni Rimuro, at ang kapalit nito ay garantisadong pagkain, tirahan at mga damit. Kinabukasan ay tinanggap ng pinuno ng ogre ang offer ni Rimuro na
na maglingkod sa ilalim ng kanyang pamumuno, ngunit ang kontrata ay magtatagal lamang hanggang sa mapaslang nila ang pinuno ng mga orcs. Dahil dito ay pinaalam ni Rimuru sa mga ogre na bibigyan niya ito ng mga pangalan para mapatunayan na ito ay kanyang mga tauhan na ikinagulat ng mga ogre, dahil alam din nila na ang pagbibigay ng pangalan sa mga malalakas na halimaw ay may kalakip na panganib, pero alam din ito ni Rimuru kaya sinabi niyang okay lamang dahil 6 lang naman ang kanyang bibigyan ng pangalan. Nakatulog ulit si Rimuru nang binigyan ng mga pangalan ang ogre at paggising niya ay binati siya ng 2 babae na as usual hindi niya nakikilala. Nag-evolve sa pagiging Kijin ang mga ogre nang binigyan ng pangalan. Naalala ni Rimuru na si Benimaru ang huli niyang binigyan ng pangalan kaya siya ay nakatulog at napansin na lumiit ang katawan ni Benimaru ngunit sobrang dami naman ng magicuse nito. Nagpakilala din ang ogre princess na si Shuna at Shion na sobrang laki ng pinagbago. Hakuro naman ang binigay niyang pangalan sa matandang ogre na medyo bumata ng mag-evolve at Sui naman sa isa pang Kijun. Dumating din ang isa pa nilang kasamahan na binigyan ng pangalang Kurube. Sa ibang dako ay minamanmanan ng mga lizardmen ang napakaraming armadong orc at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa kanilang teritoryo na matatagpuan sa Lake Seas sa gitna ng Great Forest of Jura para i-report sa kanilang chieftain ang nakita nilang humigit kumulang sa 200,000 orc army sa timog ng kanilang teritoryo kaya hindi lubos makapaniwala ang mga lizardmen sa natanggap na masamang balita. Nagsuspecha ang chieftain na pinamumunuan ng isang orc lord ang ganun karaming orcs kaya wala umano silang pag-asa na matalo ito kaya tinawag niya ang kanyang anak na si Gabiro na binigyan ng pangalan ng nagngangalang Gelmon. Habang pinapanood nila Rimuru ang pag-iensayo sa mga goblin ni Hakuro ay nagkwento si Benimaru kay Rimuru na bago maganap ang pag-atake sa kanilang village ay may isang Majin ang bumisita sa kanila at gusto siyang bigyan ng pangalan ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi niya umano gusto ang gift na mula sa hindi kaaya-ayang master kaya nang umalis ay sinumpa-sumpa siya nito. Ilang araw lamang ang nakakalipas simula nang maging tauhan ni Rimuru si Benimaru at kanyang mga kasama ay napakalaki na ang nagbago sa nayon. Sa tulong ni Shuna ay nagkaroon ng nayon ng mga tela na gawa sa silk na mas matibay sa dati nilang ginagamit. Masaya ding ibinahagi ni Shuna kay Rimuru na ang weaving loom na ginawa ni Kaijin para sa kanya na napakadaling gamitin. Sa dining room ay biglang kinabahan ang 3 Kijun nang malamang gagawa si Shia ng pagkain para kay Rimuru. Gumawa na lamang ng dahilan si Benimaru at Hakuro nang niyaya itong kumain ni Rimuru habang si Sui naman ay nagmamadaling umalis. Nalaman ni Rimuru ang dahilan kaya ganun na lamang ang reaksyon ng mga Kijun nang makita ang nilutong pagkain ni Shion. Dahil dito ay tinulungan siya ng kanyang unique skill na Great Sage na ipikit lamang ang kanyang mga mata at isubo ito sa gawing kanan para hindi siya mamatay at pagkatapos ay sakto namang naroon si Gobta na nalason sa pagkain ni Shion. Dumating ang grupo ng lizardmen sa nayon na pinamumunuan ni Gabiro ang susunod umanong chieftain ng lizardmen na sobrang yabang. Minaliit pa nito si Rimuru nang malamang slime ang naging master ng mga lobo kaya nagalit si Ranga at pagdating ni Gobta ay siyang hinarap nito sa mayabang na si Gabiro. Ginanahan ng konti si Gobta nang sinabi ni Rimuru na kapag siya ang manalo ay papagawan siya nito ng special weapon kay Kurubi ngunit nang sinabi ni Rimuru na pag siya ay natalo ay kakainin niya ang luto ni Shion kaya sobrang motivated ni Gobta. Nag-umpisa na ang laban at ginawang pain ni Gobta ang kanyang sibat para mawala ang atensyon ni Gabiro sa kanya at ginamit ang shadow movement para lumitaw sa likod ni Gabiro at binanata ng mala SS ni Chu sa batok kaya nakatulog ang mayabang. Maging si Rimuru ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil gumamit ng shadow movement si Gobta. Ganun din si Benimaru at Hakuro na napansin ang paglakas ni Gobta mula noong naglaban sila. Matapos ma-knockout ay dinala ng mga kasamahan niya si Gabiro paalis. Sa pagpupulong patungkol sa paggalaw ng mga orcs ay nalaman ng mga kasali dito na papunta ang 200,000 orc sa marshlands na kung saan naroon ang teritoryo ng mga lizardmen sa tulong ng pag-spy ni Sui. Habang patuloy na nagaganap ang pag-uusap sa kung ano ba talaga ang motibo ng mga orcs ay may na-encounter na dryad ang ginawang double ni Sui na gustong kausapin si Rimuru. Pinaunlakan ni Rimuru ang hiling ng dryad at lumitaw sa kanilang harapan. Nagpakilala ang dryad na si Trainee at humiling kay Rimuru na talunin nito ang Orc Lord. Nagulat na lamang si Rimuru nang hiniling sa kanya ng dryad na talunin niya ang Orc Lord kaya nagpagitna agad si Benimaru at sinabing ito ay makasariling kahilingan mula sa taong lumitaw na lamang at tinanong kung bakit dito pa ito humingi ng tulong kung meron namang iba na mas malakas pa sa mga goblins.
Sinagot ito ng Dryad na kung ang homeland ng mga ogres ay nasa buong lakas ay marahil ay pupunta umano ito dito, ngunit hindi niya pa rin umano babaliwalain si Rimuru. Hindi rin kayang labanan ng mga Dryad ang Orc Lord ng sila lamang, kaya ang dahilan umano ng kanyang pagpunta ay upang humiling ng tulong sa kahit sinong malakas na tumingin kay Rimuru. Kinumpirma rin ng Dryad na ang Orc Lord ay nag-e-exist dahil bilang isang Dryad ay may kaalaman sila sa lahat ng nangyayari sa kagubatan, kaya naniwala ang lahat dito. Humiling naman si Rimuru na bigyan siya ng oras para sagutin ang hiling ng Dryad at pinulong ang kanyang mga kasama. Matapos malaman mula kay Trainee na isang Majin ang nasa likod ng paglabas ng Orc Lord na tauhan ng isang Demon Lord, ay pumayag si Rimuru sa hiling ng Dryad na talunin ang Demon Lord kasama ang kanyang tapat na mga tauhan. Napakarami ng mga orcs kaya gusto ni Rimuru na gumawa ng alyansa sa mga Lizardmen, ngunit hindi siya masaya sa pinadala na representative ng mga ito na si Gabiroe, kaya nagsuggest si Sui na kausapin niya ng personal ang chieftain ng Lizardmen, at nang pumayag si Rimuru ay kaagad itong umalis. Sa teritoryo ng mga Lizardmen ay sinabi ng chieftain na hindi nila lalabanan ang 200,000 orc army. Maya-maya lamang ay wala nang nagawa ang chieftain nang may naramdaman itong napakalakas na aura na gusto siyang kausapin, at ayon sa assistant nito base sa aura ay kahit 100 malalakas na Lizardmen ay hindi umano ito, kaya maya-maya lamang ay lumabas si Sui at sinabing siya ay isang mensahero lamang na gustong ihatid ang mga salita ng kanyang master na nais makipag-alyansa sa kanila. Sinabi din ni Sui na si Rimuru Tempest ang kanyang master at nangakong tatalunin ang paparating na hukbo ng mga orcs sa kahilingan ng Dryads na ikinagulat ng chieftain. Pagkatapos ay muntik nang mapatay ni Sui ang isang mayabang na butiki nang sinabing hindi niya nababalitaan si Rimuru at natatakot lamang umano ito sa Orc Lord kung hindi lang dahil sa chieftain. Nagsalita si Sui na hindi niya intensyon na pagbantaan ito, ngunit hindi umano nito hahayaan ang pangungutya sa kanyang master na naisip ng chieftain na kung hindi niya napigilan ito ay naputol na nito ang ulo ng kanyang kasama sa isang iglap lamang. Dahil sa aura ni Sui ay nalaman ng pinuno na isa itong ogre, ngunit nagulat lamang ito nang sinabi ni Sui na isa na itong Kijon matapos mabigyan ng pangalan, dahil alam din nila na ang Kijon ay isang superior race na bihira lamang sa mga ogre. Bago lubos na tanggapin ang alyansa ay gusto munang makita ng pinuno si Rimuru, kaya sinabi ni Sui na makikita niya ang kanyang master pagkatapos ng 7 araw. Nang makaalis si Sui ay tila nabigyan ng pag-asa ang chieftain at pinulong ang kanyang mga tauhan. Hinimok nito ang kanyang mga sundalo na huwag munang makipaglaban sa mga orc ng 7 araw hanggang sa dumating ang malakas nilang kakampi na sila Rimuru. Matapos ang 4 na araw ay naimpluwensyahan ng mga salita ng messenger ni Gelmond na si Laplas si Gabiroe, at inagaw ang posisyon sa kanyang ama para pangunahan ang direktang pag-atake sa mga orc na hindi alam ang tunay na kapangyarihan ng Orc Lord. Dumating na ang araw kung saan magkikita sila Rimuru at ang pinuno ng mga Lizardmen para lagdaan ang kasunduan na labanan ang Orc Army. Bigla siyang kinontak ni Sui dahil nakita niyang nakikipaglaban ang personal guard ng pinuno ng Lizardmen sa isang high-rankang orc, kaya inutusan siya ni Rimuru na ito itulungan at nagmadaling pumunta ang hukbo na pinamumunuan ni Rimuru sa kanyang kinaroroonan. Nang dumating ang hukbo ni Rimuru ay inubos ng lahat ni Sui ang mga orc habang malubhang nasugatan ang representative ng Lizardmen, kaya pinainom ito ng potion ni Rimuru. Dito humiling ang babae na nagpakilalang anak ng chieftain at kapatid ni Gabiroe na iligtas ang kanyang ama at kapatid dahil nagrebelde ito at kinulong ang kanilang ama para tapusin ang Orc Army. Kaagad namang pinalakas ni Xian ang loob ng babae nang marinig na masyadong mataas ang tingin nito kay Rimuru. Tinanggap din ng bida bilang representative ng chieftain ang babae para maging official ang alyansa na magsisimula kaagad para labanan ang mga orcs. Pagkatapos ay inutusan ni Rimuru si Sui na iligtas ang chieftain gamit ang shadow movement na ipinagpasalamat ng babae. Sa ibang eksena ay naglalaban pa rin ang mga orc at ang Lizardmen sa pamumuno ni Gabiroe na masyadong minamaliit ang mga orc. Ang buong akala ni Gabiroe ay kanya na ang tagumpay hanggang sa makita nito na kinakain ng mga orcs ang mga namatay at maging ang nabubuhay pa, kaya pina-address muna nito ang kanyang hukbo, ngunit huli na ang lahat dahil sila ay napapalibutan na ng napakaraming orcs. Hindi rin makapaniwala si Gabiroe dahil nag-evolve ang mga orcs sa pagkain ng mga Lizardmen na nagaya ang kanilang mga paa at balat, kaya bumilis ang mga kilos nito sa kanilang teritoryo at napagtanto na nagkakaroon ng kapangyarihan ang mga orcs sa pagkain sa kanila. Habang napapalibutan ay dumating ang Orc General na akala ni Gabiroe ay ang Orc Lord dahil sa nakakatakot na aura. Sa kagubatan habang masayang-masaya sila Plus dahil sa kanilang mga plano ay nagpakita si Trainee na nabisto ang kanilang masamang plano, kaya ginamitan niya ito ng
kanyang aerial blade na kahit may barrier ay naputulan pa rin ang kamay si Laplas kaya sila ay umatras. Sa nagaganap na duelo ay walang laban si Gabiro sa Orc General na sobrang layo ang pagitan ng kapangyarihan. Nakipaglaban pa rin si Gabiro na matapos ang pagsalag sa mga atake ng Orc General ay nakahanap ng pagkakataon para tapusin ang kalaban ngunit nasalag lamang ito ng General kaya tinamaan siya ng counter-attack na kanyang ikinabagsak. Gusto na sanang tapusin ng General ang kanyang buhay ngunit niligtas ito ni Gobta na akala niyang leader ng village. Sinabi ni Ranga na ito ay si Gobta na kapitan ng Goblin Riders at maya-maya lamang ay nagsipagsabog na ang mga orc sa hindi kalayuan. Tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng Black Flames ni Benimaru at ilang sandali lamang ay lumabas na ito kasama si Xian at Hakuro. Inutusan ni Benimaru ang mga orcs na tumabi at ginamit ulit ang napakalakas na Black Flames. Sa pagdating ng mga goblins at Kijon ay hindi pa rin nagpatinag ang Orc General na sinabing wala pa rin kwenta ang kanilang pagdating kaya nagalit si Ranga at ginamit ang kanyang malawak na atake na tinatawag na Death Storm na kung saan ay maraming orcs ang tinamaan na maging ang Orc General ay nabura sa isang atake lamang. Dahil napakarami ng kalaban kaya patuloy pa ring pinapakita ni Benimaru kung gaano kalakas ang nag-evolve na ogre na maging si Hakuro ay ipinakita rin ang kakayahan sa paggamit ng espada at syempre hindi rin papahuli ang sekretarya ni Rimuro na gustong ipakita sa kanyang master ang kanyang gagawin. Dahil sa mabilis na pagkonti ng mga orcs ay napansin ni Rimuro na pangunahing asset talaga ang mga Kijon na nagdudulot ng malaking pinsala sa hanay ng mga orcs. Sa teritoryo ng mga lizardmen ay nagulat na lamang ang anak ng chieftain nang walang kahirap-hirap na inubos ni Sui ang mga nagbabantay na orc at pagkatapos ay pinakawalan ng pinuno kasama ang kanyang mga kauri. Sa kanilang paglabas sa lugar ay hinarang sila ng napakalaking orc. Kinabahan pa ang chieftain ngunit malamig na sinabi na lamang ni Sui na wag itong mag-alala at nang makitang hindi na makagalaw ang napakalaking orc ay hindi rin makapaniwala ang lizardmen at sinabi sa kanyang isip na tama ang desisyon niyang tanggapin ang alyansa. Bago tapusin ni Sui ang orc ay sinabi niya sa puppet master ng mga orcs na nakikita ang mga kaganapan na siya na ang susunod. At ang pagsira sa Ogre Village at gawing kaaway ang mga Kijon ay ang pinakamalaki umano nitong pagsisisihan. Sakto namang sa di kalayuan ay pinapanood ito ni Jelmond kaya galit na galit ito at binasag pa ang bowl ang kristal at sa kanyang nakita ay hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Sui na sila ay Kijon dahil inutusan niya si Geld na sugurin ang Ogre Village. Hindi niya rin alam na mayroon palang napakalaking halimaw sa Jura Forest na ang tinutukoy ay si Ranga. Hindi na mapakali si Jelmond dahil na baka maunsyami ang kanyang mga plano at kung magpatuloy umano ito ay papatayin siya ng Demon Lord na ito na pinapanood ang kanilang mga kilos. Nakita na rin ni Rimuro ang Orc Lord na gutom at gustong kumain ng kahit ano kaya nagready na si Rimuro para tapusin ito. Habang naghahanda ng tapusin ni Rimuro ang Orc Lord ay biglang dumating ang Mijin na si Jelmond na galit dahil sa pagkasira ng kanyang mga plano. Sinabi din nito ang kanyang plano na malapit ng ipanganak ang bagong Demon Lord na gagawin ang kanyang utos at ito ang Orc Lord na magiging Orc Disaster para mamuno sa buong kagubatan ng Jura. Hindi sinunod ng Orc Lord si Jelmond para tapusin si Gabiro kaya siya na mismo ang umaksyon ngunit humarang ang mga tapat na tauhan ni Gabiro kaya ginamitan niya ito ng Death March Dance ngunit siya ay nabigo muli dahil kay Rimuro. Matapos ay binigyan ni Rimuro ng potion si Gabiro para sa kanyang mga tauhan na kaagad namang ginamit. Pinyulaputan ng skill ni Rimuro ang Mijin at binigyan ng 3 gritong para magising kaya ito'y nagalit at nadulas na sinabing tapos na si Rimuro na may binanggit na lalaki. Alam ng Mijin na wala itong laban kay Rimuro kaya humingi ito ng tulong sa Orc Lord na si Geld na inaakalang susunod sa kanya ngunit siya ay pinutulan ng ulo ng tumalikod. Kinain ng Orc Lord ang katawan ni Jelmond kaya biglang dumami ang kanyang Magicuse at nag-evolve sa pagiging Orc Disaster na maituturing na isang Demon Lord. Matapos mag-evolve ay kumilos kaagad ang mga Kijon sa utos ni Benimaru kaya naputol ni Hakuro ang leeg ng orc dahil nakay Xian ang kanyang atensyon. Nagulat na lamang sila nang bumalik kaagad ang naputol na ulo kaya kumilos na si Sui para ikulong sa kanyang skill ang orc at pagkatapos ginamitan ng Hell Flare ni Benimaru at kidlat ni Ranga na ikinaubos ng kanyang Magicuse. Hindi man lang gumawa ng malaking pinsala sa orc ang ginawa ni Ranga at mga Kijon ngunit kinailangan naman itong kainin ang kanyang tauhan para madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Matapos ay ginamit ng Orc Disaster ang skill ni Jelmond ngunit tulad ng nauna ay inabsorb lamang ito ni Rimuro at hinarap ang Demon Lord.
Bago maglaban ay nilagay ni Rimuro ang kanyang unique skill na Great Sage sa Auto Battle Mode para ito ang lumaban sa malakas na halimaw. Sa una ay maganda ang ipinapakita ng Great Sage at naputulan pa ng kamay ang Demon Lord na hindi kayang mag-regenerate dahil sa apoy na ginamit. Matapos matanggal ang apoy na bumabalot sa kanyang kamay ay puwersahan niya itong kinuha kaya tumubo ulit ang kanyang kamay. Makikita na ang Great Sage ang liyamado sa laban hanggang hindi tumalab ang ginamit nitong apoy ni Ifrit sa Orc dahil sa kanyang fire resistance kaya nag-takeover na ulit si Rimuro para kainin ang Demon Lord. Lumalaban pa ang Orc para hindi siya lubusang makain ni Rimuro ngunit habang tumatagal ay nakikita na si Rimuro ang mananalo dahil hindi mapigilan ng Orc ang slime form ni Rimuro na tuluyang kakain sa kanya ng buong buo. Pagkatapos makain ni Rimuro ang Orc ay nakita nito ang kanyang nakaraan na binigay ang kanyang braso sa mga walang makain na batang Orc ngunit tumubo naman ito kalaunal. Dito sinabi ng hari ng mga Orc na pupunta siya sa Forest of Jura para maghanap ng pagkain ngunit binalaan naman ito ng kanyang kauri na ang kagubatan ay nasa pangangalaga ni Veldora ngunit umalis pa rin ang hari na sinabing matagal nang nakakulong ang Storm Dragon. Kalaunan ay hindi na nakayanan ang sobrang gutom at dito niya nakilala si Gelmond ang nagbigay sa kanya ng pangalan at pagkain para siya ay gamitin sa kanyang masamang mga plano. Dito ay nag-aalalang sinabi ni Geld kay Rimuro na kapag siya ay namatay ay mapupunta ang kanyang kasalanan sa kanyang mga kauri kaya sinabi ni Rimuro na lalamunin niya lahat ng kasalanan ni Geld pati ang kasalanan ng mga kauri nito at pagkatapos ay nakita ang paraiso kaya hindi napigilan ng hari na umiyak at nagpasalamat kay Rimuro. Matapos ang laban ay masayang-masaya ang mga kaalyado ngunit kabaliktaran naman ito sa mga Orc dahil nawala ang kanilang hari. Dito rin sinabi ni Benimaru na itutuloy nilang mga Kijon ang kanilang paglilingkod kay Rimuro at hindi sila aalis sa tabi nito kahit sa dulo ng kanilang mga buhay. Matapos ang digmaan ay nagpulong ang iba't ibang uri ng mga halimaw sa kampo ng mga Lizardmen at ginawang chairman ni trainee si Rimuro para umpisahan na ang usapan. Nagsalita si Rimuro na kahit alam niyang magagalit ang mga Lizardmen dahil sila ang may pinakamaraming nasawi ay wala siyang balak na singilin ang mga Orc sa anumang mga krimen dahil ang sanhi lamang nito ay kagutuman na kahit sino ay ganun din ang gagawin kapag naapektuhan. Pinaalam rin ni Rimuro sa mga dumalo na kinuha niyang lahat ang kasalanan ng mga Orc tulad ng pangako niya sa Demon Lord na si Geld. Ayon sa chieftain ay hindi umano patas ang sagot ni Rimuro kaya nagsalita si Benimaru na merong panuntunang hindi nababago ang ibinabahagi sa mga halimaw at ito ang matira ang matibay. Nawalan man ng tirahan ay hindi pa rin nagreklamo si Benimaru dahil sa panuntunang ito, ngunit kung maulit man ang ganitong pangyayari ay hindi na umano nila ipapahiya ang kanilang sarili sa pangalawang pagkakataon na sinang-ayunan ng chieftain. Kahit nabawasan na ang bilang ng mga Orc dahil sa digmaan ay meron pa rin itong 150,000 na bilang at dahil hindi sisingilin ni Rimuro ang mga Orc sa kanilang kasalanan kaya nag-decide na lamang ito na isama ang mga Orc sa kanyang pangarap na lumikha ng isang bansa na kung saan ang lahat ng lahi ay magkasamang mamuhay. Lahat ng lahi ay makikilahok. Ang Lizardmen ay ibabahagi ang pinagkukunan ng malinis na tubig at isda, samantala ang Goblins naman ay mag-aalok ng mga tirahan at ang bayan ni Rimuro ay nakatoka sa mga naprosesong kalakal, habang labor naman ang maiaambag ng mga Orcs na matapos marinig ay napaluha at nangakong itatalaga nila ang kanilang buhay sa pagtatrabaho na sinang-ayunan din ng lahat ng kalahok. Bilang tagapangalaga ng kagubatan ay tinalaga ni trainee si Rimuro bilang isang chancellor ng Forest of Jura at idineklara ang alyansa sa Jura Forest na itatag sa ilalim ng pamumuno ni Rimuro at pagkatapos ay nagbigay ng respeto ang mga kalahok bilang pagsang-ayon sa kauna-unahan at bagong chancellor ng Jura Forest. Matapos ang pagpupulong ay kinausap ng tumatayong pinuno ng mga Orc ang mga Kijon dahil kahit may tuntunin umano ang mga halimaw na matira ang matibay ay hindi umano madaling mawala ang puot dahil sa kanilang ginawa sa Ogre Village. Ayon pa sa Orc ay hindi sapat ang paghingi lamang ng tawad kaya hiniling nito sa mga Kijon na kunin ang kanyang ulo bilang bayad sa kanilang kasalanan kaya sinabi ni Benimaru na pagkatapos ng laban ay sinabi nila kay Rimuro na nais nilang magpatuloy sa paglilingkod sa kanya kaya binigyan sila ng mga official titles. Si Shian ay isang samurai, bodyguard at secretary ni Rimuro habang si Sui ay spy samantalang si Hakuro naman ay isang instructor. Binigyan rin ng mga titles sina Shuna at Kurubi at dagdag pa ni Benimaru ay ginawa siyang samurai general na siyang namamahala sa mga usaping militar kaya hindi niya umano hahayaan na mawala ng isang mahusay na mandirigma.
Bago umalis ay sinabi pa ni Benimaru na hindi siya magpapakita ng awa sa sinumang gumagawa ng mali sa kanyang master, ngunit kung sasali umano ang orc sa alyansa at igagalang bilang Chancellor si Rimuru ay hindi umano sila kaaway. Matapos makumpirma ni Benimaru na ito'y magiging tapat sa kanilang master kaya sinabi nitong gawin niya ang kanyang makakaya para maging useful sa kanilang master at ito ay tatanggapin niya bilang paghingi niya ng tawad kaya nangako ang orc sa ngalan ng kanyang namayapang ama na si Haring Geld. Matapos ay binigyan ng pangalan ni Rimuru ang anak ng yumaong hari ng kaparehas na pangalan bilang Geld dahil umaasa si Rimuru na mamana nito ang kahilingan ng orc disaster at sinabing pamunuan niyang mabuti ang kanyang mga kauri at ang bagong pinuno ng mga orc ay nag-evolve bilang Orc King. Binigyan rin ni Rimuru ng mga pangalan ang 150,000 na orcs pati ang chieftain ng mga lizardmen bilang Abiru, habang ang anak naman nito na si Gabiro ay kinasuhan ng kanyang ama ng pagtataksil kaya siya ay itiniwalag at pinaalis sa kanilang teritoryo kasama ang sandata ng chieftain. Sa pag-alis ni Gabiro ay matyagang naghihintay ang kanyang tapat na mga tauhan para sumama sa kanya kaya bilang sukli sa kanilang katapatan ay sinabi ni Gabiro na aalagaan niya ang mga ito. Sa ibang eksena ay tila hindi apektado ang Demon Lord na si Clayman habang kausap sila Plus kahit nabigo ang kanilang mga plano at tinanong ang kanyang sarili kung ano ang gagawin niya kay Rimuru. Makalipas ang 3 buwan ng pagkatalo ng Orc Lord ay lalo pang bumilis ang pag-unlad ng Nayon sa tulong ng mga nag-evolve na orc na naging isang maasahang workforce. Nagkaroon na rin ang Nayon ng flushing toilets at sistema ng patubig at ginagawa na rin ang mga kalsada sa tulong ng mga masisipag na orc na ikinasaya ni Rimuru dahil naging isa ng bayan ang dating isang maliit na Nayon lamang. Maya-maya pa ay biglang sumulpot ang spy na si Sui para i-report ang paparating na hukbo ng hari na si Gazel ng Dwargon. Dahil sa spy na pinadala ng hari kaya nalaman nito na natalo ang Orc Lord at nag-evolve ang mga orc sa pagiging high orcs na pinaniniwalaan ng hari na kagagawan ni Rimuru. Naisip din ni Gazel na mabibigo ang bansa ni Rimuru kung ito ay hindi iingatan kaya sinabi nito sa mga official ng kanyang kaharian na gusto niyang makita kung sino talaga ang slime gamit ang sarili niyang mga mata. Kasama ang matataas na opisyal ni Rimuru ay malugod nilang sinalubong ang hukbo ng Dwargon at nagpakilala sa hari na si Gazel na siya si Rimuru ang Chancellor ng alyansa sa kagubatan ng Jura. Hindi na rin nag-aksaya ng oras ang hari ng Dwargon at sinabi niyang naparito siya para makita kung ano talaga si Rimuru kaya sinukat niya ito gamit ang espada at kalaunan ay natalo dahil nadepensahan ni Rimuru ang kanyang atake. Matapos makipagduelo kay Rimuru ay dito nalaman ng hari na hindi ito masamang nilalang kaya dumiretso na sila sa isang usapan na ang magkaparehas na panig ay makikinabang. Dito tinanggap ni Rimuru ang isang kasunduan na inalok sa kanya ng hari na tila isang pagkilala na rin na ang pagtitipon ng mga halimaw sa sarili nilang bansa. Nag-isip naman kaagad si Rimuru ng pangalan ng tinanong ng hari kung ano ang pangalan ng kanyang bansa at dito niya sinabi na ito ay Jura Tempest Federation na nagustuhan naman ng kanyang matataas na mga opisyal. Ginawa ring Rimuru ang pangalan ng capital city ng Tempest na mula sa idea ng Goblin King na nagustuhan din ng mga Kijon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ay nasilyuhan ang kasunduan sa pagitan ng isang armadong bansa ng Dwargon at isang bansa ng mga halimaw. Matapos ang 2 araw ay bumalik kaagad sa Tempest si Gazel na dala-dala ang dating minister ng Dwargon na si Vesta para dito magamit ang kanyang kaalaman. Umalis naman kaagad ang hari matapos tanggapin ni Rimuru ang mahusay na mananaliksik na si Vesta. Napansin din ni Rimuru si Gabiro na nakikipalakpak kasama ang mga residente at sa huli ay sinabi ng Lizardmen na gusto nitong sumali sa hukbo ng Tempest at nagmakaawa na papatunayan nilang sila ay kapaki-pakinabang. Dumating rin ang kapatid ni Gabiro na pinadala ng kanilang ama sa capital city na Rimuru para magkaroon ng karagdagang karanasan kaya hindi lamang si Vesta ang nadagdag sa bansa kundi pati na rin ang mga kauri ni Gabiro. Binigyan rin ni Rimuru ng pangalan ang kapatid ni Gabiro kasama ang kanyang mga alalay. Hindi na sana bibigyan ng pangalan ni Rimuru si Gabiro dahil meron na siyang magandang pangalan ngunit nang binanggit ni Rimuru ang pangalang Gabiro ay nag-evolve ang mautak na Lizardmen at nagpasalamat at nangako kay Rimuru na susundin niya ito habang buhay. Sinunod niya ring pangalanan ang mga kauri ni Gabiro at nag-evolve sa pagiging Dragonauts. Kinuha rin ni Sui na mga tauhan ang kapatid ni Gabiro na pinangalanang Sokka at kanyang mga kasama samantalang si Gabiro naman at kanyang mga tauhan ay binigyan ng trabaho ni Rimuru para magtanim ng mga halamang gamot sa kuweba ni Veldora na isang perpektong tahanan rin nila Gabiro. Ginawa naman ng sariling research facility si Vesta sa kuweba para sa kanyang paglikha ng mga healing potions mula sa mga halamang gamot. Sa ibang dako ay tila ginanahan ng Demon Lord na babae habang pinapanood kasama ng iba pang Demon Lord si Rimuru sa
naganap na laban kaya excited ito na pumunta sa Jura Tempest Federation. Dito ay hinintay siya ni Rimuro dahil naramdaman ng bida ang napakalakas na presensya ng Demon Lord at kalaunan ay nagpakilala na siya ang nag-iisang Dragonoid na si Milem Nava at kilala rin sa tawag na The Destroyer. Wala namang masamang intensyon si Milem dahil gusto niya lamang magpakilala kay Rimuro ngunit bigla itong inatake ng mga Kijun sa pag-aakalang ito ay kalaban. Lahat ng kanilang skill ay walang epekto sa napakalakas na Demon Lord na tila nasisiyahan sa mga kaganapan at pagkatapos ay nagpalabas ng kapangyarihan na nagdulot ng malaking pinsala sa mga opisyal ni Rimuro. Napagtanto ni Benimaru na wala silang laban sa kanya kaya naisip nitong patakasin ang kanilang master ngunit hindi naman ito ang gusto ni Rimuro. Hinarap ng bida si Milem at nagkaroon ng isang kasunduan na kapag walang epekto ang atake ni Rimuro sa Demon Lord ay dapat manumpa ito na maging kanyang tauhan. Gamit ang kanyang unique skill na Great Sage kaya nalaman ni Rimuro na higit sa 10 beses na mas malakas ang magic use ni Milem sa kanya kaya walang pag-asa na matalo niya ito gamit ang kapangyarihan. Ginamit ni Rimuro ang nag-iisa niyang alas kay Milem at sa hindi inaasahan ay nagustuhan ng Demon Lord ang lasa ng pinakain ni Rimuro sa kanya. Dito ay nagawang mapasuko ni Rimuro si Milem kapalit ng pagbigay ng honey na kanyang nagustuhan. Nakatikim pa si Gabiro ng isang sapak sa Demon Lord nang dumating ito at tinanong kung sino ang maliit na hayop. Pinakilala rin ni Rimuro sa mga residente ang bago nilang kakampi na si Milem kaya namangha na lamang ang mga ito nang makita ng personal ang Demon Lord at dito ay sinabi ni Milem na mula ngayon ay dito na ito titira na ikinasaya ng mga mamamayan. Sa pagkakaroon ng isang kaibigan na Demon Lord ay hindi mawala ang pag-aalala ng matataas na opisyal ng Tempest dahil bilang kaibigan umano ni Milem ay nangangahulugang ang Tempest ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Nalalabas sa iba pang Demon Lord na ang Great Forest of Jura ay nakipag-alyansa sa Demon Lord na si Milem kaya mabilis umanong magkakaroon ng higit pang impluensya si Milem dahilan para masira ang balanse ng mga Demon Lords. Napag-usapan din ng mga opisyal na kapag naging kalaban ang iba pang Demon Lords ay may panlaban sila dahil si Milem ay isa sa pinakamakapangyarihang Demon Lord na iniiwasang maging kalaban ng karamihan. Sa kaharian ng Bluemont ay alam na rin ni Fuse na Guildmaster at head ng Intelligence Department at isa pang opisyal na ang city ng mga halimaw na tahanan ng isang slime ang tumalo sa Orc Lord. Sa una ay hindi pa lubos makapaniwala ang isang opisyal ngunit naniwala naman ito sa huli at sinabing niligtas sila ng isang slime na si Rimuro. Hindi pa nila alam kung ano ang pakikitungong gagawin nila kay Rimuro dahil hindi pa nila alam kung mabait o banta ba ito sa kanila na kailangang tapusin kaya nag-decide na lamang ang hepe ng Intelligence Department na makipagkita kay Rimuro para dito ay mahusgahan niya ito gamit ang sarili niyang mga mata na kaagad umalis kasama ang tatlong nagtatrabaho sa kanya. Sa Tempest ay nag-e-enjoy si Milem sa mga pagkain kanyang natitikman kaya sinabi nitong nagugustuhan niya ang mga pagkain kasama na rin ang city. Sa research facility ni Vesta ay kinamusta ni Rimuro kung okay lang itong si Gabiro dahil sa natanggap niyang left hook kay Milem na sinagot naman itong wala dapat ipag-alala dahil matigas umano siya ngunit napaubo sa kanyang ginawa. Sinabi rin ni Vesta kay Rimuro na pinaalam nito kay Haring Gizel gamit ang kristal na umatake ang Demon Lord na si Milem na kanya namang nagawan ng paraan. Nalaman rin gamit ang appraisal ni Rimuro na isa ng kumpletong potion ang ginawa ni Vesta na bunga ng kanyang masusing pag-aaral kaya dito ay binati siya ni Gabiro at Kaijin kaya emosyonal na nagpasalamat si Vesta dahil sa tiwalang binigay sa kanya. Dahil sa potion kaya naisipan ni Rimuro na gumawa ng marami nito at ibenta para magkaroon ng pondo ang Tempest ngunit nag-aalala naman dito si Kaijin dahil sobrang napaka-epektibo ng potion na baka gamitin ito kahit sa maliliit na sugat lamang. Dito ay nagsuggest si Vesta na makipag-negotiate kay Haring Gizel dahil ang binibenta sa Dwarven Kingdom ay mga low potion lamang na mula sa pinahinang high potion kaya naintindihan naman kaagad ni Rimuro na ang dalawang bansa ay makikinabang kaya pumayag ang bida na isama ito sa isang negosasyon. Nagkaroon naman ng kaguluhan sa capital nang dahil sa pinadalang tauhan ng Demon Lord na si Carrion. Nagyabang pa ang tauhan nito na nagngangalang Phobio at sinapak si Regerd kaya dumating na galit si Milem kaya hanggang ngayon ay mahimbing ang tulog ng Beastman. Kahit sa ginawang pag-atake ni Phobio kay Regerd ay inanyayahan pa rin ito ni Rimuro sa guest room ng Tempest para tanungin kung ano ang kanilang hangarin. Hindi naman kaagad sinabi ng leader ng grupo na si Phobio ang rason kung bakit sila naririto dahil sa isa umanong mababang slime si Rimuro at hindi niya matanggap na loyal sa kanya ang buong bayan kahit isa lamang itong mababang uri ng halimaw.
Kalaunan ay nagkwento rin ang Beastman na inutusan siya ng kanyang Panginoon na si Carrion para maghanap ng ilang misteryosong Mejin na magsisilbi sa kanya nang sinabi ni Rimuro na kahit isa lamang siyang slime ay hindi mapagkakailang 30% ng kagubatan ang kanyang pinamumunuan. Pinaalis na rin kalaunan ni Rimuro ang mga Beastmen at nagbigay ng mensahe sa Demon Lord na si Carrion na maaari siyang pumili ng petsa kung gusto niyang makipag-usap. Kaya nang umalis ay may hinanakit ang pinuno ng grupo na si Phobio kay Milim. Matapos mangako si Rimuro kay Milim na gagawan siya nito ng armas para lamang bigyan siya ng mga impormasyon patungkol sa Demon Lord, kaya nagkwento si Milim sa iba pang Demon Lords at dito nalaman ni Rimuro na ang mga Demon Lords na sina Clayman, Carrion, Frey kasama si Milim ay ginamit lamang ang Mejin na si Gelmon para lumikha ng isang puppet Demon Lord, at ito ay si Geld na isang pampalipas oras lamang sa kanila, kaya nag-alala ang head ng military affairs na si Benimaru na madadamay ang iba pang Demon Lords. Sa ibang dako ay nagpadala ng grupo ang kaharian ng Falmouth sa kagubatan ng Jura para malaman ang tungkol sa Orc Lord na pinamumunuan ng taong nagngangalang Yu. Gamit ang kanyang skill na Farsight ay nakita niyang hinahabol ng isang halimaw ang 4 na tao na grupo nila Fuse ng kaharian ng Blue Mond, at kalaunan ay tumakbo papunta sa kanila, kaya nag-ready na ito kasama ang kanyang grupo na labanan ang Night Spider. Habang papunta na ang halimaw sa kanila ay dumating si Gobda na nakilala si Caval at sinabi nito na palagi niya itong nakikitang nakikipaglaban sa mga halimaw, kaya ang buong akala ni Gobda ay nag-e-enjoy ito sa pakikipaglaban, at pagkatapos ay sinugod na ang halimaw para sa dinner ng buong bayan na naglaway pa matapos matalo. Sa capital city ay niluluto na ang halimaw na nahuli ni Gobda na kahit si Milim ay hindi na rin makapag-antay sa napakasarap na pagkain. Tinanggap naman ni Rimuro ang mga bisita kasama ang matataas niyang opisyal sa mansyon ng Tempest, at dito ay sinabi niya na gusto niyang makipagkalakalan sa mga tao dahil meron na ring diplomatic relations ang Tempest sa Dwarven Kingdom, ngunit hindi naman makapaniwala rito si Fuse, buti na lamang ay dumating ang dating minister ng Dwargon na si Vesta para ito'y patunayan. Dahil sa mga halimaw ang bumubuo sa bansa ni Rimuro, kaya gustong makita ni Fuse ang patunay na hindi ito kaaway, kaya bilang patunay ay sinabi ni Rimuro na manatili ito sa Tempest para makita na sila ay kaibigan. Matapos ay kinuha rin ni Rimuro ang serbisyo ni Yum na kasalukuyang nagtatrabaho sa kaharian ng Falmouth na maging isang champion na tumalo sa Orc Lord, at ipakalat na siya ang tumulong sa kanya para matalo ang halimaw, at sa ganitong paraan ay malalaman ng tao na mapagkakatiwala ang halimaw si Rimuro. Habang tinitingnan ang kapital kasabay ng paglubog ng araw ay sinabi ni Yum na hindi masamang nilalang si Rimuro matapos makita ang mga mamamayan ng bayan. Saad pa nito kay Rimuro na balak na talaga nilang isipin ang lahat na namatay na sila sa daan, at pagkatapos ay pupunta sa ilang ligtas na bansa, pero nakapag-decide na siya na pagkatiwalaan si Rimuro, at dito ay nakiusap si Yum na tawagin niya itong master, kaya dito ay opisyal ng naging tauhan ni Rimuro ang mandirigmang tao, at para magmukhang champion ay sinanay ito ni Hakuro kasama ang kanyang grupo. Sa kagubatan ng Jura ay nakita ni Footman at Tyr na miyembro ng Moderate Harlequin Alliance ang grupo ng galit na Beastmen na si Phobio. Dito ay nag-alok ng kapangyarihan na pumapantay sa isang Demon Lord ang mapanlinlang na Mejin, na sakto namang galit na galit si Phobio kay Milim dahil sa kahihiyang natamo, kaya pinaunlakan nito ang offer ng nakamaskarang Mejin. Sa Tempest ay matagal nang nawala ang hinala ni Fuse kay Rimuro, ngunit pinili niya pa ring tumagal sa Tempest dahil matagal na rin siyang walang pahinga, kaya nag-relax muna siya sa napakagandang capital, lalong-lalo na sa Hot Spring. Nailatag na rin ni Fuse ang pagtulong sa grupo ni Yum para ipakalat na sila ang champion na tumalo sa Orc Lord, at ang pagpapakalat ng chismis na si Rimuro at ang kanyang bansa ay harmless. Bago umalis si Fuse ay sinabi ni Rimuro na gusto niyang gumawa ng kalsada papunta sa kaharian ng Blumon. Gusto man ito ni Fuse, ngunit nag-aalala ito sa napakalaking pondong magagamit sa proyekto, kaya sinabi ni Rimuro na wag itong mag-alala dahil ang pagkakaroon umano ng kalsada ay magiging mas madali para sa kanila na magnegosyo, kaya ang Tempest na ang bahala sa trabaho. Hiniling lamang ni Rimuro na ipakilala siya sa sinumang makapagbibigay sa kanya ng payo na kinakailangan niya dahil gusto nitong ibente sa ibang bansa ang espesyal na produktong ginawa ng kanyang bansa. Dinala na rin ng mga nakamaskarang Mejin si Phobio sa kinaroroonan ng Charybdis, at sinabi na kailangan itong ilagay sa kanyang katawan para silang dalawa ay maging isa at magamit nito ang kapangyarihan.
Dahil dito ay pumayag at pumasok si Phobio sa kuweba dahil gusto niya ring maging kanya ang kapangyarihan ng Charybdis para makaganti kay Milim. Sa capital city matapos dumating sila Milim mula sa pagkuha ng makakain ay bigla na lamang dumating ang mga opisyal ng Tempest dahil sa bisitang Dryad na si Trya na kakaiba ang aura. Dito ay malungkot na binalita ni Trya na may paparating na Calamity-class monster na Charybdis na katumbas umano ang karahasan sa isang Demon Lord ang papunta sa capital city. Pinigilan umano ito ng mga kapatid niyang Dryad kasama si Trainee ngunit wala umanong laban ang Dryad sa Calamity-class monster. Dahil papunta ang Calamity-class monster sa city kaya nagkaroon ng pagpupulong at dito ay nagbigay pa ng mga impormasyon ang Dryad na matagal ng pinanganak, namatay at nabuhay muli ang Charybdis. Ito umano ay isang marahas na pinuno ng kalangitan na ang inaasahan sa anak ni Veldora dahil nabuo umano ang halimaw mula sa ulap ng mga Magicuse ng True Dragon kaya napaisip rin si Rimuro na parang magkapatid sila ng Charybdis at akala niya na siya ang pakay ng halimaw. Ayon sa mga taong kasali sa pagpupulong ay mas delikado umano ang Calamity-class monster dahil hindi tulad ng Demon Lord ay wala itong katalinuhan para pakiusapan. Tumatawag rin umano ito ng mga pating na tinatawag na Megalodons na mula sa Spirit World para samahan ang Charybdis. Nag-aalala na ang karamihan kasama si Rimuro nang ipresenta ni Milim ang kanyang sarili para tumulong dahil wala umanong laban ang halimaw sa kanya ngunit pala desisyon si Xian na sinabing hindi pwede dahil ito umano ay problema ng kanilang bayan na pinaboran naman ni Shuna at sinabing kapag lubhang kailangan lamang umano ng dakilang si Rimuro ng tulong ay dito umano nila pahahalagahan ang tulong ni Milim kaya wala ring nagawa si Rimuro at pumayag na lamang. Pagkatapos ay inutos ni Rimuro na simulan na ang paghahanda para talunin ang Charybdis dahil sila ay paparating na. Sa pagdating ng Charybdis ay nakahanda na rin ang hukbo ng Tempest na binubuo ng grupo ni Benimaru, Gobta at Goblin Riders. Kasama rin si Gabiro at kanyang mga tauhan pati na rin ang mga High Orcs na pinamumunuan ng Orc King na si Geld. Dumating na rin ang tulong na pinadala ni Haring Gizel na binubuo ng 100 Pegasus Knights. Nag-umpisa na ang laban at inatake na kaagad ni Benimaru ang pating, ngunit napansin ni Rimuro na gumagamit ito ng Magic Jamming na kung saan ay nababawasan ang bisa ng magic kaya hindi ito natunaw ni Benimaru. Pinigilan naman ni Geld gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas ang isang pating ngunit walang nagawa ang kanyang mga tauhan. Buti na lamang ay dumating si Gabiro at tinulungan si Geld kaya natalo ang halimaw. Sa tulong ng mga opisyal ng Tempest ay mabilisan lamang na alis ang mga pating sa tabi ng Charybdis at dito magsisimula na ang tunay na laban. Lahat ng grupo ay inatake ang Charybdis ngunit napansin ni Rimuro na wala itong epekto sa halimaw at lumala pa ang sitwasyon ng pinagalaw ng halimaw ang kanyang mga kaliskis kaya nahirapang iwasan ng dalawang opisyal ang ginawang pag-atake. Nag-take over na si Rimuro na sinaglit lamang ang mga kaliskis na nagpahirap kay Xian, Sui at Ranga kaya ganun na lamang ang pagkamangha sa kanyang nakita ang spy na si Sui. Matapos ang ilang segundo ay nag-regenerate lamang ang halimaw sa nawalang mga kaliskis at nag-umpisa na ang laban sa pagitan ni Rimuro at Charybdis. Umatake rin ang ibang sundalo sa utos ni Benimaru ngunit ayon sa ginawang estimation ni Rimuro ay nasa 30% lamang ang nagawang pinsala sa halimaw kahit na marami na ang sugatan dahil inabot ng maghapon ang laban. Dito ay narinig ni Rimuro na binanggit ng halimaw ang pangalan ni Milim kaya ginamitan niya ito ng appraisal at nalaman na mayroong nabubuhay sa katawan ng Charybdis na nagtataglay ng matinding galit kay Milim kaya tinawag niya ang natutulog na Demon Lord at dito nakita ni Milim ang katawan ni Phobio. Bago labanan ay sinabi muna ni Rimuro kay Milim na buhayin si Phobio at nag-umpisa na si Milim na pinahinto lamang ang mga kaliskis sabay gamit sa kanyang tinatawag na Drago Buster kaya humiwalay ang katawan ni Phobio sa halimaw at dito ay inalis ni Rimuro ang Magi Core ng Charybdis sa kanyang katawan at matapos ang operasyon ay umalis na rin ang hukbo ng kaharian ng Dwargon. Paggising ni Phobio ay kaagad itong humingi ng pasensya sa kanyang mga nagawa at tinanong siya ng Dryad kung paano niya nalaman ang kinaroroonan ng silyadong Charybdis at dito niya sinabi ang tungkol sa mga nakamaskarang si Tyr at Footman. Dito ay nalaman ni Benimaru na base sa kwento ni Phobio na si Footman ang kanilang hinahanap kaya tatandaan umano nito ang kanyang pangalan. Maya-maya lamang ay dumating ang Demon Lord na si Carrion at nagpasalamat sa pagbuhay sa kanyang tauhan. Kalaunan ay natikman ni Phobio ang disiplina ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang ginawang kamalian.
Dahil dito ay sinabi ni Carrion na may utang siya kay Rimuro at kung ano man ang dumating ay palagi umano siya nitong maaasahan kaya sinabi ni Rimuro na ma-appreciate niya kapag pumasok ito sa isang kasunduan na huwag gumamit ng aksyong militar laban sa isa't isa kaya nangako ang Beastmaster ng Animal Kingdom ng Year Azania sa kanyang pangalan na hindi kailanman gagamit ng sandata sa Tempest at pagkatapos ay umalis na si Carrion na dala-dala ang dugo ang si Phobio. Matapos ang naganap na laban ay nagkaroon ng handaan sa city at inihain sa hapagkainan ang mga pating na nakuha sa tulong ng instructor na si Hakuro at dito ay nagkaroon ng iba't ibang putahe gamit lamang ang karne ng pating. Namangha naman ang tatlong magkakapatid na dwarf sa nakuhang kaliskis ng cherry peas dahil sa napakagaan nito pero napakatibay kaya nagkaroon sila ng idea na gumawa ng mga sandata at kalasag mula sa kaliskis ng halimaw. Sa paliguan para mag-relax ay nagpasalamat si Rimuro sa tulong na ginawa ni Milim kaya masayang sumagot ang Demon Lord na ito ay wala lamang dahil namanghari naman siya kay Rimuro. Nag-usap rin ang dalawa patungkol sa pagiging Demon Lord ni Rimuro pero tila wala pang interest si Rimuro dito dahil hindi niya pa alam ang benepisyo nito sa kanya. Ilang mga sandali lamang ay nagpaalam na si Milim para bumalik sa kanyang trabaho at bago umalis ay sinabi nito na sasabihin niya sa ibang Demon Lords na hindi makialam sa lugar ni Rimuro. Sa kasagsagan ng gabi ay napanaginipan ni Rimuro si Shizuo na nagmamakaawang pumunta siya sa Royal Capital ng Kaharian ng Ingrasya para sagipin ang mga batang estudyante. Dahil sa kanyang tapat na mga opisyal kaya nag-decide ito na iwan ang pamamalakad ng bansa sa kanila at nagpaalam na para pumunta sa Ingrasya. Excited si Rimuro dahil ito ang unang pagkakataon na bibisita siya sa bansa ng mga tao. Ang kaharian ng Ingrasya ay matatagpuan sa kanluran ng Tempest at dahil sa lokasyon nito ay madaling itong ma-access ng mga bansa kaya ito ay naging tahanan ng headquarters ng organisasyong itinayo upang tulungan ang mga adventurers na tinatawag na Free Union na kung saan si Fuse at kanyang mga tao ay kabilang. Narating nila Rimuro ang Royal Capital ng Ingrasya sa loob lamang ng 3 araw at dito ay pumasok siya ng nakamaskara para itago ang kanyang aura. Pagpasok sa capital ay manghang-mangha si Rimuro sa kanyang mga nakikita dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito sa mundong ito. Dumiretso si Rimuro sa headquarters ng Free Union at pagpasok niya rito ay namangha siya dahil masyado ng advanced ang punong tanggapan. Naghintay si Rimuro sa Grandmaster ng tanggapan na isa sa mga estudyante ni Shizuo na nagngangalang Yuki Kagurizoka. Pagharap ni Rimuro ay nagbago agad ang itsura ng Grandmaster dahil natatandaan nito ang maskara ng kanyang teacher. Nagpaliwanag si Rimuro na isa siyang slime na kayang gayahin ang anyo ng mga halimaw na kanyang nakakain. Kaya nang marinig ito ay bigla siyang inatake ng tao ngunit sinabayan din ito ni Rimuro kaya nagkaroon ng malakas na impact sa lugar. Pinakalma ni Rimuro si Yuki at ginamit ang linyang mula sa isang laro na hindi siya masamang slime kaya biglang napahinto si Yuki at pagkatapos ay tinanong ni Yuki kay Rimuro kung ano ang nangyari sa mga anime na sinusubaybayan niya sa kanilang mundo. Nasabi naman ni Rimuro ang mga nangyari sa mga anime at manga dahil pinagmalaki ni Rimuro na bago siya masaksak ay natapos niya ng lahat ang anime at manga. Masayang-masaya naman si Yuki sa katapusan ng mga anime ngunit sana ay nakita umano ito ng sarili niyang mga mata kaya gamit ang unique skill ni Rimuro ay nagprint ito ng isang buong volume ng manga kaya excited si Yuki na tiningnan ang bawat pahina. Gumawa rin si Rimuro ng marami pang volume ng manga kaya lubos na lamang ang saya ni Yuki kay Rimuro at dito ay tinanong na ng tao kung ano ang pinarito ni Rimuro. Akala ni Yuki ay naghahanap ng paraan si Rimuro para makauwi dahil hindi umano ito posible kung pagbabasehan ang alamat ng ogre at demons sa Japan. Maaari umano silang makapaglakbay sa pagitan ng kanilang mundo kung ang ilang kondisyon ay matugunan. Ngunit hindi ito ang pinunta ni Rimuro kundi ang matagal ng pinanghihinayangan ni Shizuo at ito ang mga bata sa Freedom Academy. Sa tulong ni Yuki ay naging isang guro si Rimuro na siyang magtuturo sa mga mag-aaral ni Shizuo na may libreng pagkain sa 3 araw at sahod na 10 silver coins. Nagkwento rin si Yuki na si Hanata Sakaguchi ay minsang naging estudyante ni Shizuo. Dagdag pa ni Yuki na mas nalampasan umano ni Hanata si Shizuo na kayang makontrol ang superior spirit na si Ifrit sa kanyang prime sa edad na 15 taong gulang lamang. Nalaman din ni Rimuro ang pinagkaiba ng Otherworlder na katulad nila at sa summon na kinakailangan ng 30 mages para lamang isagawa ang ritual na tumatagal ng ilang araw. Dito ay nakwento rin ni Yuki na mga summon ang mga estudyante ni Shizuo na nalalagay na umano ang kanilang buhay sa peligro. Dahil sa kalaunan ang mga batang summon ay sasabog dahil sa enerhiyang kanilang taglay, dahil tumatagal lamang umano ang kanilang buhay ng 5 taon dahil wala pang nakakahanap ng paraan para maiwasan ang kanilang pagkawasak.
Dahil sa kanyang mga nalaman kaya nag-decide si Rimuro na tulungan ang mga bata dahil ito rin ang kahilingan ni Shizuo. Pagpasok ni Rimuro sa kwarto para magpakilala sa mga bata ay agad sumalubong sa kanya ang atake ni Kenya kaya namangha ang kanyang mga kasama sa atakeng ginawa niya. Ang mga batang summon ay nagngangalang Kenya Misaki, Ryota Sekiguchi, Gail Gibson, Alice Rondo at ang batang si Chloe Obert na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nag-react si Veldora sa batang si Chloe. Sa unang araw ng pagtuturo ni Rimuro ay sinabak niya na kaagad ang mga bata sa isang mock battle para makuha nito ang kanilang respeto at para na rin masubukan kung nababawasan ang kanilang enerhiya sa katawan na ang dahilan para sila ay sasabog kalaunan. Binigyan lamang ni Rimuro ng 10 minuto ang mga bata para siya ay matalo. Nauna nang sumubok si Kenya na kumpiyansa sa kanyang sarili ngunit nang kanyang subukan ang kanyang mga atake ay kahit isa ay walang tumama kay Rimuro kaya naubos na lamang ang 10 minuto kaya napaiyak na lamang si Kenya. Sumunod na sumubok ay si Chloe na ginamit kaagad ang magic kay Rimuro. Napahanga naman si Rimuro sa atake ni Chloe na inakala pang isa itong prodigy ngunit wala pa rin itong epekto sa kanya dahil sa kanyang ginamit na magic manipulation. Nilapitan naman ni Rimuro si Chloe pagkatapos at sinabing patuloy nitong pag-aralan ang kanyang magic kaya napaiyak rin ang batang babae. Sumunod na lumaban ay si Gail na ginamit ang kanyang magic bullet ngunit kinain lang ito ni Rimuro gamit ang kanyang skill na gluttony. Sumunod na lumaban ay si Ryota na ginamit kaagad ang kanyang berserker ngunit naubos lamang ang oras nang hindi niya natatamaan si Rimuro. Huling lumaban si Alice at dito nalaman ni Rimuro na isa itong Golem Master. Sa paggamit ni Alice ng mga laruan ay namangha si Rimuro dahil kung kaya niyang gamitin ito ay maaari niya ring magamit ang manika na gawa sa isang espesyal na alloy bilang sandata at ito na siguro umano ang pinakamalakas na kakayahan sa kanilang 5. Sa huli ay naubos na ang oras at dito napansin ni Rimuro na ang enerhiya sa kanilang katawan ay hindi nababawasan kaya nag-isip na lamang ng ibang paraan si Rimuro. Kalaunan ay nagtiwala rin naman ang mga bata nang sabihin ni Rimuro na ipinagkatiwala silang 5 ni Shizuo sa kanya kaya hindi niya umano sila iiwan. Kinagabihan ay ginamit ni Rimuro ang portal na tinuro sa kanya ni Vesta para itanong kay Trainee kung saan naroroon ang mga superior spirits dahil balak niyang gayahin ang ginawa ni Shizuo at Ifrit para makontrol ang enerhiya ng mga bata. Dito ay sinabi ni Trainee na may isang lugar na tinatawag na Dwelling of Spirits na pinamumunuan umano ng Queen of Spirits. May ilang mga pasukan umano rito pero ang nag-iisang entrance na nalalaman nito ay matagal nang nawala at wala na umano siyang koneksyon sa kasalukuyang reyna dahil ang reyna ng mga spirits na minsan umano nilang pinaglingkuran ay pumanaw na noon pa man at hindi niya rin alam kung saan nakatira ang bagong reyna kaya dito ay humingi ng pasensya si Trainee dahil wala na itong maitutulong kay Rimuro. Isang buwan na ang nakakalipas simula nang naging teacher si Rimuro ay hindi niya pa rin natatagpuan ang mga high spirit kahit ginugol niya ang kanyang oras dito. Habang nagpipiknik kasama ang 5 bata ay may nagpakitang Sky Dragon sa Royal Capital kaya sinundan ito ni Rimuro para magpakitang gilas sa kanyang mga estudyante. Dumating na ang dragon sa capital kaya inatake na ito ng mga sundalo pero walang epekto ang kanilang atake sa barrier ng halimaw. Umatake na rin ang dragon na sobrang laki ng pinsala kaya sa pangalawang pagkakataon ay akala ng merchant na mamamatay na siya ngunit dumating si Rimuro at kinain ang kidlat ng dragon. Nagalit ang dragon at inatake si Rimuro ngunit kinain niya ulit ito kasama ang dragon kaya hindi makapaniwala ang merchant sa kanyang nakita. Pagbalik ni Rimuro sa tanggapan ay pinaalam ni Yuki sa kanya na pinadalhan siya ng isang imbitasyon sa dinner ng nagngangalang Muir Miles. Sinabi umano nito na isang misteryosong mandirigma ang nagligtas sa kanyang buhay ngayon na alam rin naman ni Yuki na si Rimuro ang nakatalo sa Sky Dragon. Sa dinner ay alam na pala ng merchant na si Muir Miles na si Rimuro ang nagligtas sa kanya dahil sa kanyang information network sa pagiging merchants. Kahit umano iba ang anyo nito ay alam umano ni Muir Miles na yun ay si Rimuro. Kailangan umanong ipakita ng merchant ang kanyang pasasalamat sa nagligtas sa kanya kung hindi ay mararanasan umano nito ang puot ng kalangitan. Dito ay nakilatis ni Rimuro na isang mapagkakatiwalaang tao ang merchant kaya inimbitahan niya ito sa kanyang bayan para sa balak ni Rimuro na ibenta ang kanilang mga produkto ngunit kulang ang kaalaman nila kung paano. Tinanggap naman kaagad ni Muir Miles ang imbitasyon ni Rimuro dahil ang dalawang panig ay makikinabang rito. Bago umalis ay nanalangin muna ang babae na ibigay sa mga bata ang pagpapala ng Queen of Spirits para sila ay mapangalagaan.
Ito umano ang panalangin na sinasabi nila sa kanilang bayan na nangangahulugan na ang Queen of Spirits na nakatira sa tirahan ng mga espiritu ay poprotektahan sila. Kaya nang marinig ito ni Rimuro ay kaagad niyang tinanong kung nasaan ang tirahan ng reyna ng mga espiritu at dito ay napag-alaman ni Rimuro na matatagpuan ito sa ULG Nature Park sa hilagang bahagi ng border ng Bansang Republika ng Algracia. Kaagad itong pinuntahan ni Rimuro kasama ang mga bata at pumasok sa labyrinth. Habang naglalakad ay napahinto si Rimuro dahil may narinig silang mga tumitawang babae gamit ang telepathy. Nagsalita ang boses babae na hindi umano masyadong nakakaaliw ang mga bisita at gusto nito na sila ay mas makaramdam ng takot. Nakiusap naman si Rimuro na kung maaari ay dalhin sila sa mga superior spirits dahil gusto nilang makipag-usap dito. Tumawa naman ang babae at sinabing ito'y nakakatuwang sabihin at pumayag naman ang misteryosong boses at bago niya umano sabihin kung nasaan ang mga superior spirits ay talunin muna ni Rimuro ang ipinagmamalaki niyang golem. Inutusan ni Rimuro si Ranga na bantayan ang mga bata at siya na mismo ang haharap sa golem. Gamit ang Great Sage ay nalaman ni Rimuro na gawa sa Magi Steel ang golem at ang magikil nito ay nasa pinakamataas na antas na mas malakas pa umano sa Sky Dragon. Umatake na ang golem ngunit naiiwasan lang ni Rimuro ang ginawang sunod-sunod niyang atake. Dito ay naisip ni Rimuro na hindi gagana rito ang Black Thunder dahil gawa nga ito sa metal at hindi niya rin sigurado na mapuputol niya ito gamit ang espada. Nag-aalala ang mga bata kay Rimuro ngunit sinabi niya na lamang dito na ayos lang at wala dapat silang ikabahala. Umatake ulit ang golem na mabilis lamang naiwasan ni Rimuro at dito ay ginamitan niya ito ng skill na Arcane Thread Fetters kaya hindi na nakagalaw ang golem. Sumunod ay ginamitan rin ito ni Rimuro ng Hell Flare na ikinamangha ng kanyang mga estudyante at dito ay natunaw ang pinagmamalaking golem ng misteryosong boses. Matapos ay pinagbantaan ni Rimuro na susunugin niya ng malutong ang babae kung hindi siya lalabas dahil alam niya kung saan ito nagtatago at lumabas naman kaagad ito na may anyong diwatang babae. Nagpakilala ang diwata na isa siya sa 10 Great Demons na si Ramirez ng Labyrinth na hindi naman lubos makapaniwala si Rimuro na isa itong Demon Lord. Sinabi rin ni Rimuro kay Ramirez na kaibigan nito si Milan na isang Demon Lord at napakahina umano ni Ramirez para ikumpara kay Milam kaya galit na galit si Ramirez kay Rimuro. Nagpaliwanag naman ang diwata na si Milam ay kilala nila bilang isang Demon Lord ng kahangalan dahil akala umano nito na ang lahat ay kaya niyang lutasin gamit lamang ang lakas kaya sobrang bastos umano na ikumpara ang kanyang sarili sa sagisag ng kahangalan at ito umano ang gusto niyang maunawaan ni Rimuro o magkaroon sila ng malaking problema. Nalaman rin ni Rimuro na galing na pala rito si Milam para ipagmalaki kay Ramirez na nagkaroon siya ng bestie kaya naniwala na si Rimuro na hindi nagbibiro ang diwata na isa siyang Demon Lord. Habang pinapakain ng cookies si Ramirez ay nagkwento ito na hindi niya naman sadyang patayin o saktan sila Rimuro dahil gusto niya lamang magkaroon ng kaunting kasiyahan na takutin sila at pagkatapos ay buong tapang na iligtas sila para igalang umano siya ni Rimuro. Sinabi rin ni Ramirez na sobrang sophisticated ng kanyang golem dahil ginamitan niya ito ng Earth Spirit para kontrolin ang bigat, Water Spirits naman para pagalawin ang mga joints, Fire Spirits para maglikha ng power at Wind Spirits para makontrol ang init at ginawa niya umano ito gamit ang Spirit Engineering. Dito ay napag-alaman ni Rimuro na ang golem ay mula sa pumalpak na Magi Soldier Project ng Dwargon dahil hindi umano nila magawa ang Magi Core na magsisilbing puso nito kaya nang tinapon ay kinuha ito ni Ramirez at inayos. Namangha naman rito si Rimuro dahil nagawa ni Ramirez na tapusin ang research na kung saan nabigo ang team ni Vesta. Mukha lang umanong tanga si Ramirez pero ang Demon Lord umano na ito ay talagang nakakamangha. Dahil dito ay humingi ng pabor si Rimuro kay Ramirez na kinailangan pang takutin ang diwata para makinig pero hindi naman ito hihilingin ni Rimuro ng walang kapalit dahil gagawa niya umano ng bagong golem ang diwata kapag siya ay kanyang tinulungan kaya naging interesado si Ramirez. Nakwento na rin ni Rimuro sa diwata na gusto niyang manirahan sa mga bata ang superior spirits upang makontrol nila ang enerhiya sa loob ng mga bata. Kaya sinabi ni Rimuro na ipakilala siya ni Ramirez sa Queen of Spirits ngunit sa hindi inaasahan ay sinabi nito na siya ang reyna ng mga spirits kaya hindi makapaniwala si Rimuro na akala niya ay nagbibiro lamang ang diwata. Nagtaka si Rimuro kung bakit ang isang Demon Lord ay naging Queen of Spirits kaya sinagot ito ni Ramirez na ang Queen of Spirits ay nahulog mula sa biyaya upang maging isang Demon Lord na napakadali umanong mahulog dito o sa tinatawag na fell from grace.
Nalaman rin ni Rimuro na si Leon ay natulad rin kay Ramirez sa tinatawag na fell from grace at tumawag rin ng superior spirit noong sinaunang panahon at nagkaroon ng kontrata. Wala na umanong pagpipilian si Ramirez kaya bilang reyna ay kinilala niya si Leon bilang hero at binigyan ng divine protection ng mga spirits. Napaisip na lamang si Rimuro na kung kailangan pa bang bumagsak sa biyaya para maging isang demon lord. Sinabi rin ng diwata kay Rimuro na may sinabi si Leon na nakakabigla at ito ay ang hiniling sa kanya na ipatawag ang isang partikular na tao sa ibang mundo na hindi umano pwede ayon kay Ramirez kaya naisip ni Rimuro na maaring maging problema si Leon kesa sa naisip niya. Matapos ay napagpasyahan ni Ramirez na tulungan si Rimuro sa kanyang pagtawag sa mga superior spirits at dinala sila sa pinakamalalim na bahagi ng labyrinth na ang tirahan ng mga espiritu at dito ay napansin ni Rimuro na para itong kuweba ni Veldora dahil nag-umapaw ito sa enerhiya. Pagdating nila sa tahanan ng mga espiritu ay tinuro ng diwata na tatawagin lamang nila ang mga spirits at kung may interesado sa mga espiritu at pupunta ay ibig sabihin ang summon umano ay matagumpay. Nanigurado pa si Kenya kaya tinanong niya si Rimuro kung darating ang mga espiritu at dito nagsalita si Rimuro na magiging maayos ito at kung hindi man ay magpapaamo ito ng demonyo kung kinakailangan. Nauna nang sumubok si Gale at nanalangin para dumating ang mga espiritu. Ilang sandali lamang ay dumarating na ang mga spirits ngunit napansin ni Rimuro na hindi sila mga superior spirits kundi mga inferior spirits kaya napagpasyahan ni Rimuro na gumawa na lamang ng bagong espiritu. Gamit ang Great Sage ay inipon ni Rimuro ang mga espiritu at ginamit ang unique skill na degenerate para sila ay mabuo para maging superior spirits at dito ay pinagisa ni Rimuro ang ginawa niyang artificial superior spirit na may attribute na Earth sa batang si Gale Gibson. Pagkatapos nito ay napansin ni Rimuro na ang talamak na enerhiya ng bata ay huminahon na isang sign na ito'y nakontrol ni Gale at ngayon habang tatanda ang kanyang katawan ay unti-unti na itong magkakaroon ng mga kakayahan. Successful ang ginawa ni Rimuro dahil tumigil na ang kanyang pagsabog kaya dito ay naiyak na nagpasalamat si Gale sa kanyang teacher na si Rimuro. Sumunod na tumawag ay ang batang si Alice Rondo na ginaya lamang ni Rimuro ang ginawa niya kanina para makagawa ng artificial na superior spirit gamit ang skill na degenerate. Dito ay pinagisa rin ni Rimuro ang artificial na superior spirit na may katangian na space sa batang si Alice at successful din ang ginawa rito ni Rimuro kaya napahalik na lamang si Alice sa pisngi ng kanyang teacher ngunit parang hindi nagustuhan ni Chloe ang kanyang nakita. Si Kenya naman ang sumunod ngunit hindi pa siya nananalangin ay may lumabas na kaagad na isang light superior spirit. Natuwa ang light spirit nang malamang Kenya ang pangalan ng bata kaya tatawagin niya umano siyang Ken. Nararamdaman umano ng espiritu na may kumikinang kay Kenya kaya ililigtas nito ang bata at aalagaan hanggang sa kanyang paglaki na baka siya umano ay maging hero pa at ilang saglit lamang ay pumasok na ito kay Kenya. Kinakabahan pa si Kenya ngunit sinabi na lamang ni Rimuro na ayos lamang dahil lahat umano ay ayon sa kanyang plano na kahit hindi naman. Ginaya naman ni Rimuro ang katulad na ginawa niya sa nauna kay Ryota para gumawa ng artificial superior spirit at dito ay nakabuo siya ng artificial superior spirit ng water at wind. Panghuling tumawag ay ang batang si Chloe na nagsabi pang mahal niya ang kanyang teacher kaya nakangiting sinabihan din ito ni Rimuro na gusto niya rin ito at naisip niya sa kanyang sarili na dapat ay naghintay ito ng 10 taon para sabihin yun. Nag-umpisa ng manalangin si Chloe nang bigla na lamang makaramdam ng pressure si Rimuro na para bang bumagsak ang langit at ilang sandali lamang ay nagkaroon ng portal at lumabas ang anyong babae na napansin ni Rimuro na hindi isang espiritu ngunit sinagot siya mismo ng Great Sage na ito ay isang espiritual na katawan na katumbas ng isang superior spirit na may abnormal na taas ng enerhiya. Lumipad papunta kay Rimuro ang babae at siya ay hinalikan nito at dito napansin ni Rimuro na hawig nito ang hero kaya nag-react na naman si Veldora. Gusto ring pigilan ni Ramirez ang superior spirit dahil ito umano ay delikado ngunit dumiretso pa rin ito kay Chloe at pumasok sa kanya. Ginamitan ni Rimuro ng appraisal si Chloe kaya niya nalaman na ang napakalaking enerhiya ay biglang naglaho kaya wala namang problema. Tinanong naman ni Rimuro kung ano ang dahilan ni Ramirez kung bakit niya gusto itong pigilan. Dito ay sinagot siya ng diwata na wala siyang idea at hindi niya rin alam ang detalye ngunit ang espiritu umano ay ipinanganak sa hinaharap at sa pagtira sa katawan ni Chloe ay inilatag nito ang pundasyon para sa kanyang muling pagsilang na hindi naman naiintindihan ni Rimuro ang kanyang mga sinasabi. Hindi naman ito masyadong inisip ni Rimuro basta ang importante sa kanya ay hindi na nanganganib ang buhay ni Chloe. Pagkatapos ay nakipaglaro na ang mga bata sa mga diwata pagkatapos ng matagumpay na pagtawag sa mga espiritu.
Binigyan rin ni Rimuru ng bagong pamalit sa golem na kanyang winasak si Ramirez at nag-summon siya ng demonyo para ilagay sa golem na kanyang binigay sa diwata. Nagpasalamat naman ng sobra si Yuki sa ginawa ni Rimuru sa mga bata dahil simula ngayon ay mamumuhay na sila ng normal sa mundong ito at sa ngayon ay gusto munang hayaan ni Yuki na patuloy silang mag-aral sa Freedom Academy para bigyan ng pagkakataong piliin ang kanilang kinabukasan. Hindi sinabi ni Rimuru kay Yuki kung paano niya nalutas itong lahat dahil may mga bagay umano na hindi niya kailangang malaman at binigyan na lamang nito ng napakaraming volume ng manga si Yuki kaya hindi na nito pinilit pa si Rimuru na ikwento sa kanya ang lahat. Sa isang dimension ay sising-sisi ang isang misteryosong demon habang pinapanood si Rimuru. Nagkamali umano siya dahil tinawag na siya ni Rimuru ngunit naunahan naman siya ng kanyang pamilya. Sa susunod ay nakakasigurado ito na masasagot na nito ang tawag sa master na kanyang gusto dahil alam niya sa sarili niya na dadalhin siya ni Rimuru sa katotohanan ng mundong ito. Nagpaalam na rin si Rimuru sa mga bata kaya ganun na lamang ang emosyon na kanilang nararamdaman. Sinabihan rin ni Rimuru si Yuki na ingatan ang mga bata at bago umalis ay binigay ni Rimuru ang kanyang maskara sa batang si Chloe. Binigyan rin ni Rimuru ng mga damit ang mga bata na gawa ni Shuna kaya nagpasalamat ito sa kanya at hindi na rin naisip ang umiyak pa dahil sa binigay ni Rimuru at pagkatapos ay umalis na ito na may iniwang masayang alaala. Habang napahinto sila Rimuru dahil sa kanilang pag-uusap ni Ranga ay may isang babae na pinapakinggan ang kanilang usapan. Sa nakaraan ay makikitang gumawa ng isang summoning circle ang sugatang babae para tumawag ng isang demon para bawian ang isang demonyong nagtangka sa kanilang buhay. Sinagot naman ng isang napakalakas na demon na isang primordial na kilala sa tawag na Black ang babae kaya humiling ito sa demonyo na kung ibibigay nito ang kanyang kahilingang bumawi ay ibibigay nito ang kanyang kaluluwa bilang bayad. Tinanggap naman ito ng demonyo dahil natuwa ito sa kahangahangang emosyon ng babae bago mamatay at dahil dito ay bibigyan umano ito ng demonyo ng mahusay na serbisyo at pagkatapos masil ang kontrata ay naging abo ang katawan ng dalawa na tanging naiwan lamang ang kanilang mga damit. Pumunta naman si Shazoo sa kaharian ng Filthwood na kung saan matatagpuan sa hangganan ng Jura Forest para sa isang agarang kahilingan at ito ay ang talunin ang isang demonyong nabuhay muli. Ang pagdating ni Shazoo sa kaharian ay nagbigay ng kumpiyansa sa mga adventurer na nakatanggap din ng parehas na kahilingan. Dumating ang minister ng kaharian at sinabi ang malungkot na balita na ang kanilang dalawang champion na kilala sa tawag na Silver Wings ay wala na at tila nilamon ang kanilang katawan na walang naiwang bakas. Ang kahilingang binigay sa mga adventurers ay talunin ang demonyong nabuhay muli na nakatala pa sa isang siglong lumang sulat. Ang demonyo umano ay matagumpay na nakulong ng knight na nagngangalang Orthos pero hindi binanggit na kung paano niya ito natalo. Dahil dito ay nagreklamo ang mga adventurers sa kakulangan ng impormasyon na matalo ang demonyo kaya nag-decide ang isang adventurer na umuwi na lamang pero pinigilan ito ng mga gwardya ng palasyo. Para medyo mapakalma ang mga adventurer ay sinabi ng minister na ang katotohanan na hindi nila alam ay kung ano ang habol ng demonyo at dagdag pa nito na mayroong labi na nakahimlay sa underground ng reception hall ng kastilyo at layunin umano ng demonyo na mabawi ito para makumpleto ang kanyang muling pagkabuhay. Naghinala naman si Shazoo na isang superior demon o isang archdemon ang nakatalo sa dalawang hero na Silver Wings kaya tinanong niya ang minister kung may pangalan ang demonyo na sinagot naman ito na wala umanong nakatala na may pangalan nito. Kahit na sinabi ng minister na ang diskarteng pagsamahin ang mga adventurer ang kanilang pag-asa ay naghinala pa rin dito si Shazoo dahil kaaway ang turing nito sa kanila. Patuloy pa na nagreklamo ang isang adventurer na wala siyang obligasyon na pagsilbihan ang bansang ito kaya nilapitan siya ng knight at hinataw ng espada kaya nagtaka ang mga adventurer. Maya-maya ay tinadyakan pa nito ang nakahandusay na adventurer at lumabas ang isang mahinang demon na kung saan ay kaagad pinatay ng mga knight. Nagpanik na lamang ang mga adventurer nang sinabi ng knight na inihiwalay silang lahat dahil ang ilan umano sa kanila ay maaring sinapian ng demonyo katulad ng isang adventurer kaya dapat umano nilang sundin ang kanilang sinasabi. Maya-maya lamang ay tumawa ang primordial demon. Naramdaman ni Shazoo na sobrang napakalakas nito at hindi siya makapaniwala na hindi niya naramdaman ang presensya nito kanina. Alam ng Black Demon na ang captain ng knight ang nagpatawag sa mahinang demon at hindi ang adventurer.
Sinabi rin ito na walang paghihigpit na nagsasabing ang demonyo lamang ang maari nilang patayin kaya pumasok sa eksena si Shizuo dahil alam niyang papatayin lahat ng demonyong kaharap niya ang mga narito para mahanap ang demonyong hiniling na paghigantihan ng kanyang summoner na kilala sa tawag na Silver Wings. Dahil sa pipigilan siya ni Shizuo sa gagawin niya kaya napagpasyahan ng Primordial Black na unang tapusin si Shizuo ngunit walang epekto ang apoy sa Conqueror of Flames na hero. Dito ay nalaman ng demonyo na merong superior spirit si Shizuo na isang bahagyang abala para sa kanya ngunit wala umanong problema kaya makikipaglaro muna ito sa nakamaskarang hero. Sinugod na ni Shizuo ang demonyo ngunit hindi niya ito matamaan man lang na tila pinaglalaroan lamang siya ng demonyong hindi niya alam kung sino. Natuloy pa ang kanilang paglalaban ngunit hindi pa siya siniseryoso ng misteryosong demonyo na tila tinatawanan lamang ang hero lalo na nang ito ay nagseryoso. Gusto nang tapusin ni Shizuo ang demonyo kaya ginamit nito ang kanyang Inferno Flame ngunit hindi man lamang ito iniwasan ng demon at nang mawala ang usok ay nagulat si Shizuo dahil wala man lang itong epekto sa kanya na tumetawa pa. Binati naman ng Primordial si Shizuo dahil sa kakayahan nitong gamitin ang kapangyarihan ni Ifrit na kahit siya ay tao lamang. Sinabi naman ng demonyo ang totoo na nakaramdam naman siya ng sakit at yun umano ang nagpapasaya sa laban na ito ng patanong na sinabi ng isang adventurer na kakilala ni Shizuo na hindi man lang ito nasaktan pagkatapos tanggapin ang atake ng hero. Gusto nang tapusin ng demon si Shizuo kaya sinugod na nito ang babae na hindi man lamang nasundan ng kanyang bilis kaya nagulat na lamang ito nang bigla siyang lumitaw sa kanyang harapan. Tumama ang atake ng demonyo sa maskara na nagresulta ng pagkaputol ng kanyang kamay kaya ganun na lamang ang pinagtataka nito dahil naghinala siya na ang maskara ay may time compression at ito ay walang katapusan kaya hindi lubos akalain ng demon na may isang tao na kayang gumamit ng ganitong item na imbes matakot ay masaya pa sa kanyang natuklasan kaya nagpasya muna siyang umatras na pinagbunyi ng mga adventurer. Lingid sa kanilang kaalaman ay laking pasasalamat na ni Shizuo dahil pinili ng demonyo ang umatras at dito nalaman ng hero na nagpipigil pa ito ng lakas sa kanya at hindi rin siya makapaniwala sa kung sinong nilalang ang kumuha sa serbisyo ng napakalakas na demonyo. Naalala ni Shizuo ang sinabi sa kanya ng Demon Lord na si Leon tungkol sa mga demonyo na kilala bilang mga progenitors. Sa halip na pangalan, ang bawat isa sa kanila ay tinutukoy ayon sa kanilang signature na kulay. Ang pulang progenitor ay kilala sa tawag na Rouge, blank naman sa puting progenitor at ang black progenitor na si Noir. Dito ay nagkaroon ng idea si Shizuo na ang demonyong kanyang nakaharap ay ang black progenitor ngunit hindi pa rin siya naniniwala na pupunta ang kilalang nilalang sa ganitong lugar. Ilang sandali lamang pinuntahan si Shizuo ng isang knight na hindi niya nakita sa reception hall para kausapin ng hari na kasama ang minister na nag-aantay sa underground ng kaharian. Dito nalaman ni Shizuo na ang kaharian ng Filthwood ay pinamumunuan ng demonyong nagngangalang Orthos at ang hari ay taong puppet lamang. Nagkaroon din siya ng idea na sinadyang ipunin ang lahat ng pinakamahusay na adventurer para tapusin at ang totoong demonyo na nasa harap niya ngayon ay magkakaroon pa ng higit na kapangyarihan. Naging interesado din si Orthos sa maskara ng hero dahil napanood niya sa mga mata ng minister ang nangyari sa reception hall. Inatake na ni Shizuo ang demonyo ngunit gamit lamang ang kamay ay pinigilan nito ang umaapoy na espada ng champion. Dito ay nagsalita ang demon na kung magawa ni Shizuo na masaktan siya ay mas malakas umano ito kesa sa Silver Wings na sa kanyang kapabayaan umano ay nakatakas ang dalawang kilalang hero kaya dito nalaman ni Shizuo na ang demonyong si Orthos ang pumatay sa dalawang sikat na hero. Dito ay tinanong ni Orthos na kung alam ni Shizuo na may mga ranggo ang demonyo dahil siya umano ay nasa legendary class na isang Greater Demon General na ibig sabihin ay isang Archdemon. Naubusan na ng magic si Shizuo kaya naisip niyang epe-takeover si Ifrit para matalo ang Archdemon ngunit bigla na lamang dumating si Noir at nadismayang nagsalita na ang taong nagdulot sa kanya ng pinsala ay mamamatay sa kamay ng mahinang nilalang. Binitawan ni Noir ang mga pugot na ulo ng mga demonyo na nagkunyaring mga knight kaya gulat na gulat ang minister dahil ang kanilang knight ay kilala sa kanilang walang kapantay na lakas. Dito ay sinagot siya ni Noir na ang pamantayan ng minister para sa lakas ay napakababa at pagkatapos ay bigla na lamang tinapos ng Black Demon ang mga puppet. Habang papalapit na si Noir sa demonyong hari ay minaliit siya nito dahil isa umano siyang Archdemon at ang tingin sa kanya nito ay mababang demon lamang kaya bigla niya itong sinakal at tinanong kung
kung sino ang tinatawag niyang mababa. Nagsalita ang Black Demon na masyadong umasa ito kay Red na ang tinutukoy ay ang Red Progenitor kaya siya ay sobrang kumpiyansa dahil dito ay hindi niya umano nahusgahan kung gaano kalakas ang kanyang kalaban at pagkatapos ay winasak ng Black Demon hindi lamang ang kanyang katawan maging ang kanyang kaluluwa upang hindi na ito mabuhay muli. Pagkatapos ng lahat ay nalinis ang mga demonyong naninirahan sa Filthwood at ang pagkamatay ng hari at ministro ay inihayag na ginawa ng demonyong Sinwar at nilagay sa talaan na natalo ni Shazoo ang Black Demon na katulad sa inutos na ikwento ng Black Demon kay Shazoo para iwasan siya nitong huntingin. Umalis na rin pagkatapos si Shazoo at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon ay may natuklasan ang demonyong Sinwar habang pinapanood si Rimuru na nilalabanan ang superior spirit na si Ifrit.